Si Desir ay isang hangal, nakakaawa, at walang kwentang bata na nakatira sa isang ampunan dahil mahiwagang nawala ang kanyang mga magulang. In short, iniwan siya ng mga ito. Ngunit isang araw, si Bridget, isang magic teacher sa Hebrion Academy, ay bumisita sa orphanage. Ginagamit ni Desir ang pagkakataong ito para mahiyain siyang tanungin kung paano siya tuturuan ng mahika dahil sa tingin niya ay kahit papaano ay mapapalabas niya ang kanyang mga magulang tulad ng sa Now You See Me. Naisip ni Bridget na siya ay acoustic at nakangiti, sumasang-ayon na turuan siya ng magic. Ipinakita niya sa kanya kung paano gumawa ng isang spell ng apoy, ngunit si Desir ay napakatanga, hindi niya ito magawang tama. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumapit at gabayan ang mga kamay nito. Sa tulong niya, nagawa ni Desir ang spell. Parehong nagsimulang ngumiti sa isa't isa at sa tingin ni Desir ay may aura siya. Ngunit pagkaraan ng mga taon, si Desir ay nasa hustong gulang na at malapit nang dumalo sa seremonya ng pagbubukas sa Hebrion Academy. Humakbang si Bridget para salubungin ang mga bagong estudyante. Laking gulat ni Desir nang makita siya. Dalawang babae ang pumupuri sa kagandahan ni Bridget. At mumiti siya, pinaalalahanan sila kung patuloy silang mag-uusap, ipapadala nila sila sa Brazil. Inanunsyo niya na hindi lahat ay mapapatala, at dapat silang kumuha ng pagsusulit, na ang nangungunang 600 lamang ang pumasa. Ipinaliwanag niya na may mga portal na tinatawag na Rage Shadow Worlds. Ikinonekta ng mga portal na ito ang Earth sa isa pang paralel na mundo na puno ng mapanganib na kababalaghan, at kung hindi nila alisin ang mga ito, magwawakas ang mundo. Nagulat ang mga mag-aaral, ngunit ipinaliwanag ni Bridget na ang pagsusulit ay nagsasangkot ng pag-clear sa isang piitan ng Rage Shadow World, na inuulit ni Desir ng sabay-sabay sa pagkabigla. Nag-aalala ang mga estudyante, ngunit tiniyak ni Bridget sa kanila na ang mundo ng anino ay artipisyal, at tutulungan sila ng kanilang mga nakatatanda na maghanda. Inaanyayahan niya sila sa seremonya ng pagpasok ng taon, 13,613 at umalis. Umalis si Desir, nawalan ng pag-asa dahil hindi niya alam kung saan ang banyo, at pinakawalan niya ang pinakapalihis, tahimik na mga umutot sa lahat ng oras. Nagpasya si Desir na tipunin ang kanyang mga iniisip sa labas nang may lumapit sa kanya na babae. Hinanap niya siya dahil wala siya sa meeting place. Humingi ng paumanhin si Desir, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Doria, isang pangalawang taong mag-aaral sa akademya at ang kanyang tagapagturo para sa pagsusulit. Sinabi niya sa kanya na okay lang na makipag-usap sa kanya ng basta-basta at walang banyo sa akademya. Alam ni Desir kung sino siya, isang henyong mage na may kasanayan sa magic ng apoy at nangunguna sa akademya. Nagtanong si Doria kung bakit siya nakatitig sa kanya, ngunit ang sagot niya ay kinakabahan lang siya, kung saan ang totoo, ang pinaka-hindi banal na Mexican taco na mayroon siya kagabi ay sumilip sa kanyang mga bintana sa ibaba. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa mga pagsubok, dahil ito ay isang artipisyal na anino na mundo upang makita kung maaari silang lumaban. Tinignan niya ang kanyang pad at nagulat siya nang makitang sira si Desir, lactose intolerant, at isang ulilang walang trabaho. Nakangiting sabi ni Desir, hindi dapat iyon mahalaga sa kanyang enrollment. Sumang-ayon si Doria, ngunit nag-aalala na malalagay siya sa beta class anuman ang kanyang marka, dahil hindi siya isang lalaking sigma. Alam ni Desir ang diskriminasyon ng academy, ang paglalagay ng mga maharlika sa klase ng alpha, at sinira ang mga taong katulad niya sa beta, habang ang iba pa naming manonood sa klase ng sigma. Dinala siya ni Doria sa isang bulwagan at hinikayat siyang makapasa sa pagsusulit. Ginagamit niya ang kanyang e-card para buksan ang pinto. Sumama si Desir sa pulutong ng naghihintay ng mga estudyante. Lumingalinga siya hanggang sa may isang babae sa likod niya na nagtanong kung ano ang hinahanap niya. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita na ang nakatatandang kapatid na babae ni Nico Niay mula sa Love Live. Tinatawag ni Desir ang kanyang pangalan, ngunit tinanong niya kung paano niya ito nalaman. Nakangiti siya, sinabing nakita niya ito mula sa mga komento sa Instagram. Ang sabi niya ay nangangahulugang nasa isang grupo sila ng pagsubok at binabati siya ng swerte bago umalis. Makalipas ang ilang minuto, binigay ni Doria si Desir sa pagsusulit. Na nagsasabi sa kanya na siya ay nasa group, at ang pagsubok ay isang karera sa buong Orange Plains sa beginner level ng Shadow World. Tiniyak niya sa kanya na ang pagsubok ay magiging parang Sword Art Online, na nagpapaliwanag na kung makatanggap sila ng anumang nakamamatay na pinsala, mamamatay sila sa totoong buhay. Ngunit ito ay ganap na ligtas at madali. At siguradong hindi sila masasaktan o ano paman. Bago makapagtanong si Desir kung ano ang ibig niyang sabihin sa pinsala. Ang isa pang senior, si Elhim, ay humarang, na nagsasabing nakaon ang at hindi na siya makapaghintay na mag-gank noobs sa lugar ng tutorial. With a cocky smirk, idinagdag ni Elhim na imposible para sa mga mag-aaral na makapasa sa pagsusulit. Sinabi nila Doria na kasinungalingan iyon at hindi nila malalaman kung hindi nila susubukan. Ipinakilala ni Elhim ang kanyang mentee, si Asos, isang magic knight. Kinikilala siya ni Desir bilang ang kanyang magiging asuna,
Ngunit tumalikod siya, na hindi nakakagulat sa kanya dahil hindi siya nakikipag-usap sa mga mahihirap. Sila Doria ay sumisingaw kay Elhim na tumatawa sa kanya. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, sinabing ang pagkakaroon ng Magic Knight Mentee ay hindi patunay ng kanyang husay. Sinasabi ni Elhim na ito ay patunay ng kanyang personal na kabutihan at umalis sa Azist. Sinabi niya kay Doria na ang pagkakaroon ng Broke-Ass Mentee ay angkop para sa kanyang antas. Na ikinagalit ni Doria. Sinabi ni Doria kay Desir na, habang ang posibilidad ay laban sa kanya, dahil sa Magic Knight, mayroon siyang plot armor. Ngumiti si Desir, nagpapasalamat sa kanyang suporta. Ginawa ang isang anunsyo na magsisimula na ang pagsusulit ng Group E. Narating ni Desir ang tarangkahan, sinamahan sina Azist, Romantika, at 3 walang pangalang bozo na malamang namamatay sa unang lugar. Tumingin siya kay Romantika at mumiti bago tumutok sa unahan. Sa pagbukas ng gate, lahat sila ay pumasok, dinadala sila sa isang open field. Sinabi ng tagapagbalita na ang kanilang layunin ay nasa unahan, na minarkahan ng isang kumikinang na liwanag. Sinabi niya sa kanila na 3 lamang ang makakapasa sa pagsusulit at maaari silang gumamit ng mga magic attack, interference, at iba pang mga pamamaraan. Kung sino man ang makatanggap ng nakamamatay na pinsala, sila ay madidisqualify. Inutusan niya silang magtipon sa panimulang linya na ginagawa nila. Tinitigan ni Desir si Azuz ng may gilid, alam niyang papasa siya sa pagsusulit ng madali. Nagulat si Azuz sa kanyang pagtawag sa kanyang pangalan. Kapag tinanong niya kung paano niya ito nalaman, sinabi niyang sinuri niya ang roster bago ang pagsusulit. Inihaw siya ni Aziz sa pagsasabing wala siyang swag, mayroon siyang negatibong riz, wala siyang aura, at hindi siya makakaligtas sa taglamig. Inamin ni Desir na tama siya, at sinabi ni Aziz na alam niyang pinagmamasdan siya nito. Ngunit tinitiyak sa kanya na hindi siya interesadong umatake sa mga mahihinang tulad niya. Umiti si Desir at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Magsisimula na ang karera sa kapatagan. Mabilis na umaalis si Azuz, naiwan ng iba. Ang iba pang mga kalahok ay sumusunod, ngunit hindi kasing bilis, habang si Desir at Romantika ang huling nagsimulang tumakbo. Tinapakan ni Romantika ang tangang ito ng may sombrero, habang tumatakbo at humihingi ng paumanhin. Napangiti si Zire na sinasabing gusto niya ang mga bagay na iyon. Inakusahan siya ni Romantika na sinusubukan siyang palayain. Sa halip na subukang manalo sa karera. Pumayag si Desir na tumutok sa karera, ngunit sinabi sa kanilang bilis, madidisqualify sila. Sinabi niya sa kanya na huwag pagsamahin ang mga ito o kumilos ng napakapamilyar. Ngumiti si Desir at humingi ng tawad, ngunit nagalit si Romantika, sinabihan siyang huminto sa pagngiti o tatawagan niya si disrespect on him. Sabi ni Desir, hindi niya mapigilan dahil ang cute niya. Biglang may nakita si Desir na liwanag sa mga puno at itinulak si Romantika sa daan nang may dumaan na bolang apoy sa pagitan nila. Nabaril ng isang kalahok ang bolang apoy at nagpaputok ng sibat kay Desir, ngunit humarap si Romantika gamit ang bola ng hangin. Lumilikha ng usok ang banggaan, ngunit lumipad ang kanyang wind ball at tumama sa umaatake, na nagdulot sa kanya ng isang marahas na pagkamatay sa labas ng screen tulad ni Gojo. Ngayon, 5 kalahok na lang ang natitira sa pagsusulit. Sinabi ni Romantika kay Desir na may utang siya sa kanya para sa pagliligtas sa kanyang buhay at nagpasalamat sa kanya, ngunit sinabi nito na naayos ang score sa pagitan nila. Pumayag si Desir at mumiti na ikinainis niya. Humalakhak si Desir at nagtanong kung hindi na niya kailangan pang abutin ang iba. Sinabi niya na hindi ito malaking bagay at itinago niya ang kanyang trump card. Pagkatapos, nagcast siya ng napakalaking wind spell patungo sa kabubatan. Samantala, sa silid ng sistema ng Shadow World, sinusunod ni Joe Biden at ng mga propesor ang mga pagsusulit na binabanggit na ang lahat ay tumatakbo ng maayos. Isang propesor ang nagkomento sa mga mahuhusay na kandidato, lalo na ang Magic Knight sa kanila, na nagsasabing ito ay angkop para sa marangal na klase. Pinagtatawanan nila ang mga basag na tao tulad ni Desir sa Group E, na kinukutya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung nakatayo lang siya doon sa halip na tumakbo. Pinagmamasdan ni Bridget si Desir na may pag-aalala. 2 pang kalahok ang tumatakbo sa likod ni Azuz na napakabilis. Ang isa ay galit ngunit hindi maaaring magreklamo dahil siya ay isang Magic Knight. Napapansin niya na kung patuloy siya sa kanyang bilis, siya ay dadaan. Biglang, ang pinaka-nakakabaliw na Taco Bell Fart Magic ay humihip sa isang kalahok, habang ang isa ay gumagamit ng kanyang espada upang iangkla ang kanyang sarili. Na ipinagmamalaki na walang kahit anong laxative taco farts ang makakapigil sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang makitang pinuputol ni Azuz ang hangin gamit ang kanyang espada na nagpapatuloy sa unahan. Sinusubukan niyang gawin ang parehong, ngunit isang malakas na bugso ng hangin ang bumunot sa isang puno na humahampas sa kanya ng napakalaking pinsala sa kapaligiran. Na humahantong sa pagpapadala sa kanya sa Shadow Realm. Ngayon, 3 na lang ang natitira.
Natutuwa si Romantika na pinabagsak ng kanyang kapangyarihan ang dalawang kalahok at sinabi kay Desir na pareho silang makapasa ngayon. Gayunpaman, binago niya ang kanyang ekspresyon, sinabing hindi ito magiging madali dahil susunod siya. Sinabihan niya itong umatras habang nakangiti pa rin siya. Ngumiti si Desir at nagtanong kung bakit. Sinabi niya na ang nakangiti nitong mukha ay nakakaasar sa kanya kaya kailangan niya itong patayin. Naghanda siya ng magic circle. Sinasabi sa kanya na mag-drop out kung naintindihan niya, ngunit tumanggi si Desir. Iniisip ni Romantika na narinig niyang sumang-ayon siya, ngunit napagtanto niyang tumanggi siya. Tinatanong niya kung tanga ba siya, at bakit siya tumanggi pagkatapos niyang makita ang kapangyarihan niya. Sinisigawan niya ito na huminto sa pagngiti at magsimulang maghagis ng mga kamay na parang tunay na lalaki na nagpakawala ng serye ng mga magic circle na nakatutok sa kanya. Nagulat si Desir habang nagpapakawala siya ng maraming hampas ng hangin at lahat sila ay natamaan siya. Ngumiti si Romantika, nagpaalam kay Desir at naglakad palayo. Ngunit habang umaalis ang usok, laking gulat niya nang makitang nakatayo pa rin si Desir. Pinupuri niya ito sa paghawak ng napakaraming magic circle ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanya na siya ay kasing husay ng kanyang inaasahan, ngunit maaaring mapabuti kung siya ay hindi gaanong tumutok sa bilis at higit pa sa kontrol. Sa pagpuna na ang isang bahagyang pagbabago sa trajectory ay mapapalampas niya. Nagalit si Romantika at sinisigawan siya dahil sa pagdura ng mga bagay na nerd sa kanya, iginiit na hindi siya nagkulang at walang paraan na matatalo siya nito. Naglabas siya ng mas maraming magic circle, pinaputok siya ng wind chains. Inactivate ni Desir ang kanyang giyas at pinalihis ang wind chains na nagpapaliwanag na ang pagbabago sa wind ay nagbabago sa trajectory. Nagulat si Romantika na maaaring gumamit si Desir ng inverse magic, isang kasanayang karaniwang mula sa klase ng lalaki sa Sigma, na sinira ang mga taong tulad ni Desir na hindi ma-access. Sumigaw siya na imposible dahil siya ay nasa pinakamababang bilog. Nagpaputok siya ng malaking wind chain, ngunit si Desir ay parang, I'd inversing and shattering her power. Napagtanto ni Romantika na maaaring masanay siya kaysa sa kanya. Iminumungkahi ni Desir na ibalot nila ang mga bagay habang naglalakad siya patungo sa kanya na binabanggit na mayroon siyang iba pang dapat talunin. Napabalikwa si Romantika sa takot matapos mapagtanto na si Desir ay hindi isang beta na lalaki, ngunit isang tunay na lalaking Sigma kung tutuusin. Ngunit pinakawalan niya ang mga pintuan ng Babylon sa pag-aakalang itinayo siya tulad ni Gilgamesh. Nagsimula siyang mag-shoot ng mga wind ball, ngunit inilabas ni Desir ang 120% ng kanyang potensyal. Alam niyang malakas si Romantika, isa sa pinakamalakas na bagong estudyante, pero hindi sapat ang lakas. Nagcast si Desir ng Control C Magic. Binabasag ang natitirang mga wind ball at binabawi ang lahat ng kanyang magic circle. Pagod na pagod si Romantika. Sinabi sa kanya ni Desir na hindi niya napansin na ang pagbabalik-tanaw ay hindi lamang ang magagawa niya. Nagcast siya ng grease spell sa kanyang sarili, isang basic spell na nagpapababa ng friction. Tinanong ni Romantika kung ano ang gagawin niya dito. Sinabi sa kanya ni Desir na makakarating siya sa finish line na puno ng swag at walang katapusang aura. Nagcast si Bzir ng fire magic circle sa likod niya. Iniisip ni Romantika na siya ay baliw, naniniwalang sasaktan niya ang kanyang sarili. Hindi sumagot si Desir at naghagis ng bolang apoy, tinutulak ang sarili na parang siya ang kambing na gumawa ng itim na flash kay Mojito. At pinatumba si Romantika habang nilalagpasan siya. Humiga si Romantika sa lupa nang mapagtanto niyang hindi siya pamilyar sa laro ni Desir at hindi siya si Captain. Nalampasan na ni Aziz ang kagubatan at patungo sa finish line, ngunit naramdaman niyang may tao sa likod niya. Lumalabas ang Desir mula sa kabubatan, dumausdos sa damo salamat sa grease spell. Napagtanto ni Aziz na sa bilis na ito, maabutan niya ito, kaya huminto ito sa pagtakbo at humarap sa kanya. Inamin niyang minamaliit niya siya at babawiin ang pagtawag sa kanya na mahina, ngunit ipaglalaban siya sa lahat ng mayroon siya. Pinakawalan niya ang kanyang sariling gates ng Babylon at naghahanda para sa pag-atake. Tumigil si Desir sa paggliding habang nakikita niya ito, at ginamit muli ang kanyang iyas para i-deactivate ang Noble Phantasm ng Aziz. Napansin ito ni Azus, ngunit pinaputukan pa rin siya ng mga hindi pa niya nababaligtad. Binago ni Desir ang trajectory ng mga bala ng yelo nang maabot siya ng mga ito. Dahilan para matamaan sila sa lupa sa paligid niya. Gayunpaman, tinatamaan pa rin siya ng ilan. Nasiyahan si Aziz, ngunit nakasimangot nang makita siyang lumabas mula sa pag-atake na may nasugatan na braso. Hulaan niya na talo niya si Romantika sa kanyang inversing spell. Si Desir ay handang lumaban gamit ang sarili niyang mga magic circle. Nagpasya si Azus na huwag hayaan siyang baliktarin ang kanyang spell. Kaya pinagsama niya ang lahat ng kanyang magic circle sa isang malaking bilog at naghagis ng mahabang dong ice spear na naglalayong pegan.
Hinampas ni Desir ang kanyang sibat gamit ang kanyang mahika na nagpapaliit sa bagay. Pagkatapos ay binabaligtad ang spell, inaayos ang tilapon ng mahika upang tumama sa lupa sa likod niya. Nagdudulot ng pagsabog. Gamit ang blowback at grease, mabilis siyang dumausdos lampas kay Azos na handang bumunot ng kanyang espada. Sinabi niya sa kanya na masyado siyang nakatutok sa pagkatalo sa kanya at pagkalimot sa layunin. Tumawid siya sa linya ng pagtatapos, tinatapos ang pagsubok at napunta sa unang lugar. Inamin ni Azust ang pagkatalo at nagsimulang maglakad patungo sa layunin, habang si Romantika ay nagpapakita ng kanyang mga double-barreled na bazooka ng walang dahilan. Pagkatapos ng pagsusulit, itinalaga ng mga propesor ang mga mag-aaral sa kanilang mga klase at nagtatawanan dahil, gaya ng dati, walang mga karaniwang tao ang nakapasok sa klase ng Alpha. Ang isa ay nangungutya na ang klase ng Alpha ay para sa mga mahuhusay na maharlikang salamangkero, hindi mga karaniwang tao na walang pinag-aralan. Sinabi ng isa pang propesor na dapat magpasalamat ang mga karaniwang tao na makapag-enroll sila sa Hebrayan Academy na nagpapatawa sa lahat ng mga propesor. Tawag sa kanila upang mag-order sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang bigote. Nag-anunsyo siya ng rekomendasyon na ang isang mag-aaral ay ilagay sa klase ng Alpha na nagmula kay Bridget. Tumayo siya at inirekomenda na ilagay si Desir sa klase ng Alpha. Ang mga resulta para sa pagsusulit ay naipost at tinitingnan ito ng mga mag-aaral. Ang ilan ay nagdiriwang ng pagpasok sa klase ng Alpha. Sa kasamaang palad, ang Desire ay nasa Beta class pa rin at si Romantika ay nabigla nang makita ang kanyang pangalan sa listahan ng Beta class. Sa silid-aralan ng klase ng Beta, si Romantika ay kitang-kitang naiinis sa lumang gusali at sa nakapanlulumong loob nito. Gumuhit ang guro ng tatsulok sa pisara na nagpapaliwanag na ang mga salamangkero ay pinagsama ayon sa mga lupon, na ang pinakamababa ay 1 at ang pinakamataas na 7. Napansin niyang nasa Circle 1 silang lahat, na hindi sapat para sa mundo ng anino. Si Romantika ay hindi sumasang-ayon ng tahimik dahil siya ay nasa bilog din, habang ang guro ay pinagtatawanan sila, na tinatawag silang isang grupo ng mga kaawa-awang talunan. Nakakagalit ito kay Romantika. Tinanong niya kung bakit hindi siya napili para sa klase ng Alpha sa kabila ng kanyang katayuan, lalo na inis na umupo sa tabi ni Desire, na hindi dapat naroon pagkatapos talunin si Aziz. Lumingon sa kanya si Desire na may ngiti na lalong ikinagalit niya habang hinahampas niya ang mesa na takot ang guro na nagtanong kung ano ang mali, ngunit pinigilan ito ni Romantika na walang tumatawa na kinakabahan. Naalala ni Desire ang isang pagpupulong kay Professor Bridget. Pinasalamatan niya siya sa tulong niya sa bahay ampunan, at pinupuri siya nito sa pagtanda niya para pakasalan siya. Ipinahayag ni Bridget na gusto niya siya sa klase ng Alpha, ngunit tumutol ang iba pang marangal na propesor. Napagtanto ni Desire na ang pagkahumaling ng paaralan sa katayuan ay nangangahulugan na maraming mahuhusay na estudyante sa klase ng Beta ang maaaring hindi mapansin dahil sa diskriminasyon. Si Romantika ay nag-iisa sa isang malaking bulwagan, galit pa rin sa pagiging nasa klase ng Beta. Isang estudyanteng naggangalang Donta ang lumapit sa kanya, nagtatanong kung anak ba siya ni Baron Eru. Kinumpirma ito ni Romantika at tinanong kung sino siya. Ipinakilala ni Donta ang kanyang sarili bilang isang mag-aaral sa klase ng Alpha at umupo, ipinapaliwanag na nagre-recruit siya ng mga miyembro para sa kanyang partido. Naglalayong sumali sa Blue Moon, ang pinakamagandang party sa academy. Inaanyayahan niya siyang sumali, binanggit ang kanyang husay at angkan. Nakita ni Romantika ang pagkakataong maabot ang klase ng Alpha. Ngunit nag-alinlangan ng hilingin sa kanya ni Donta na lumabas kasama niya bilang kapalit ng kanyang rekomendasyon. Nagulat si Romantika. Telling him he's moving too fast since they've just met, Donta admits he just built different because he can finish in less than 10 seconds. Iginiit ni Donta na mali para sa isang maharlikang tulad niya na makasama ang mga maruruming tao sa Beta class. Humihingi siya ng oras para mag-isip kapag hindi niya ginawa iyon kahit kaunti. At siya ay sumang-ayon na iniharap sa kanya ang isang Kenyavin, isang artifact mula sa kanyang bayan, isang kaugalian na regalo na ibinibigay sa isang manliligaw. Binuksan ito ng Romantika, nakita ang pinakamabahong tatak ng kwintas ng sakripisyo mula sa Berserk. Hinikayat siya ni Donta na tanggapin ito dahil hindi siya si Griffith at ang tatak ay hindi pareho, bago umalis upang hintayin ang kanyang sagot. Nagulat si Romantika nang sumulpot si Desire sa kanyang likuran, dahilan para matumba siya. She scolds him for sneaking up on her, she asks what he wants. Nagulat siya sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya na sumali sa kanyang partido, ngunit buong pagmamalaki niyang tinanggihan siya, na binanggit ang pang-akit ng pagsali sa Blue Moon, ang nangungunang Alpha Party, kumpara sa panibagong pagsisimula sa isang tao mula sa Beta class. Naiintindihan ni Desire ang kanyang desisyon, ngunit nag-iwan ng isang liham sa mesa, na hinihimok siyang basahin ito ng mag-isa. Kinuha ito ni Romantika, kinukutya na ito ay dapat na isang nakakahiyang love letter.
Bumulong si Desir sa kanyang tainga na itapon ito pagkatapos basahin, na kinakabahan siya bago siya umalis, naghihintay sa kanyang tugon. Tumingin muna si Romantika sa paligid bago binasa ang sulat na ikinagalit niya dahil hindi niya ito mabasa dahil sa liit ng font. Samantala, naglalakad si Desir sa mga corridors. Iniisip ang posibleng reaksyon ni Romantika pagkatapos basahin ang sulat. Tiwala siyang magagalit siya. Nakita niya ang pinakamagandang femboy na nakaupo mag-isa sa isang bench, at sigurado akong babae yon. Lumilipad ang isang paru-paro sa paligid ng femboy na ito, na nagpapasaya kay Desir dahil gusto niya yon, at ang pangalan ng batang ito ay Pran. Sinundan ni Desir si Pram sa isang arena upang obserbahan ang kanyang pagsasanay sa espada. Sumama sa kanya si Romantika, at hihingi na sana ng mga sagot tungkol sa sulat nang sabihin sa kanya ni Desir, "Katahimikan, babae, may kausap na femboy." Magsisimula na ang pagsasanay sa espada habang pumipili si Pram ng isang malaking espada. Nadala si Romantika sa kanyang cute na kilos, kahit na gustong-gusto niya itong peg gabi-gabi. Acting like the least insane ay fangirl on Twitter. Magsisimula ang laban, at nagtataka si Desir kung bakit ang pinili ni Pram ay isang mahabang espada at hindi ang kanyang mahabang espada. Nagsimula ang tunggalian nang sisingilin ni Pram ang kanyang kalaban, si Percival, na walang pag-aalinlangan na iniindayog ang kanyang espada. Si Percival, isang maharlika, ay nagpupumilit na harangan ang mga pag-atake ni Pram, na lalong naiinis habang si Pram ay kinakapos sa paghinga. Nagkomento si Romantika sa lakas ni Pram, ngunit napansin ni Desir na walang taros na iniundayan ni Pram ang malaking espada. Habang nagsimulang mag-counter-attack si Percival, sinubukan ni Pram ang kanyang makakaya na harangin, ngunit nag-alala si Desir dahil kulang sa katumpakan ang mga pag-atake ni Pram. Kapag pumasok si Pram para sa isang pag-atake, madaling umiwas at dinisarmahan siya ni Percival. Inamin ni Pram ang pagkatalo, at si Percival ay idineklara na panalo, kahit na siya ay nananatiling hindi nasisiyahan. Romantika remarks sa laban, noting na ang malaking espada ay hindi gumana ng maayos para sa Pram. Nakaramdam si Desir ng problema habang papalapit si Percival kay Pram na may dalang knuckle sandwich. Tumalon si Desir sa arena upang ihinto ang laban, ngunit patuloy na inaatake ni Percival si Pram. Si Desir ay nagmamadaling tumulong kay Pran habang sinisipa siya ni Percival. Pinipigilan ni Desir si Pran, sinabi kay Percival na tapos na ang laban, ngunit galit na sinabi sa kanya ni Percival na tumahimik. Nang iminumungkahi ni Desir na si Percival ay maaaring magselos o masaktan sa talento ni Pram, humarap si Percival na inihahampas ang kanyang espada kay Desir. Sa isang nakakagulat na pagliko, hinarangan ni Desir ang espada gamit ang kanyang kamay, nabali ito. Nagulat si Percival, at pinandilatan siya ni Desir, na sinasabi sa kanya na walang humahawak sa kanyang magandang femboy na kasintahan ng hindi nakakastrat. Sumirit si Percival at lumayo, gustong panatilihing buo ang kanyang Percy balls. Nagbabala kay Desir na hindi niya ito makakalimutan. Nang maglaon, tinulungan ni Pram si Desir na gamutin ang kanyang nasugatang braso, na nagpapahayag ng pag-aalala. Tiniyak sa kanya ni Desir na gumamit siya ng magic para mabawasan ang pinsala. Sumama sa kanila si Romantika, pinagalitan si Desir dahil sa kanyang kawalang ingat. Tinapos ni Pram ang pagbenda sa braso ni Desir, humihingi ng paumanhin sa naging sanhi ng pinsala. Iginiit ni Desir na hindi kasalanan ni Pram at maaari na lang niyang bigyan siya ng ulo bilang pasasalamat. Halos maluha si Pram, na konsensya na si Desir ngayon ay may nasugatan na kamay dahil sa kanya, ngunit pinigilan ito ni Desir. Sinasabing wala siyang pakialam hanggat hindi nasaktan si Pram ay nagsimulang ngumiti si Pram na nagpapakilala ng mainit. Tumalon si Romantika, malawak ang ngiti tulad ng bawat bulok na fujoshi sa Twitter. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala, nagpaalam si Pran sa kanila at umalis. Tinanong ni Desir si Romantika kung ano ang gusto niyang sabihin, at sumimangot siya nang maalala niya kung bakit niya ito hinahanap noong una. Iminungkahi niya na humanap sila ng mas tahimik na lugar para makapag-usap. Hinihingi ni Romantika na malaman kung sinabi niya sa sinuman ang tungkol sa kanyang isinulat sa liham. Tiniyak ni Desir sa kanya na wala siya, ngunit ipinaliwanag na alam na ng mga propesor ang sikreto ng kanyang pamilya, kaya naman siya ay nasa mababang uri sa kabila ng kanyang malakas na kasanayan sa magic. Ibinunyag ng liham na ang pamilya ni Romantika ay mayayamang mayaman sa isang punto, hanggang sa natuklasan ng kanyang ama ang Zenless Zone Zero at nagsimulang hilahin sina Ellen Jo at Grace Howard. Sinabi sa kanya ni Desir na ang mga propesor ay naniniwala na kahit na ang kanilang pamilya ay may mga rank na ahente sa kanilang partido, siya ay isang free-to-play na bozo, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila siya tinatanggap bilang isang tunay na balyena. Inamin ni Romantika na alam na niya na ito ang dahilan kung bakit siya inilagay sa beta class. Sinabi sa kanya ni Desir na hindi siya dapat sumali sa grupo ng Blue Moon tulad ng kanyang binalak.
Dahil hindi maganda ang pakikitungo ni Donta sa kanya kapag nalaman niyang isa siyang free-to-play gamer. Sinabi sa kanya ni Desir na malugod siyang sumama sa kanyang partido. Tinanong ni Romantica kung nananakot ba siyang sabihin sa lahat ang kanyang sikreto kung hindi siya sasali sa kanyang partido. Pero nangako si Desir na hindi niya gagawin yon. Sabi niya kung ayaw niya, sisimulan na lang niya ang party kasama ang pinakamagandang femboy sa school nila. Iniisip ni Romantica kung gaano ka-cute na makita si Pram araw-araw at kung mabuntis niya ito. Pinag-isipan ito ni Romantica at sinabi kay Desir na siya ay talagang misteryoso at tila maraming alam tungkol sa kanya. Hindi lang yun, sanay din siya sa magic at natalo niya si Isis. Kahit lower circle member siya. Sinabi niya na malalaman niya ang kanyang lihim sa kalaunan at pumayag na sumali sa kanyang grupo, ngunit binalaan siya na ang palagiang pagngiti nito ay nakakainis sa kanya. Sumang-ayon si Desir, nakangiti pa rin at nakipagkamay sila para selyuhan ang deal. Gayunpaman, sa isip ni Desir, ang pangangailangang mag-recruit ng Romantica at Pram ay nagmula sa isang bagay na nangyari sa seremonya ng pasukan ng paaralan. Sa pagpasok sa academy, naranasan niya ang Attack on Titan Season 4 Eren Memory Flashback mula sa kanyang nakaraang buhay, na inaalala kung ano ang mangyayari 3 taon mula ngayon sa Raid Shadow World. Ang Shadow World ay isang gumagapang na itim na fog na ubusin ang lahat ng nasa daan nito. Upang labanan ang kalamidad na ito, pumasok sila sa Shadow Worlds upang sakupin ito. Ngunit dumating ang kanilang kapahamakan nang harapin nila ang pinakamahirap na mundo ng anino, na pinamumunuan ng pinakamasamang kaaway sa lahat, ang mababang budget na CA. Sa final showdown, ilan lang ang mage kasama si Desir. Tumayo laban kay Boromir. Tinuyan ng mga dragon ang kanilang mortal na pagsisikap, ngunit ipinahayag ni Desir na tatapusin niya ang paghahari ng takot ni Boromir. Nang umatake si Boromir gamit ang mga fireball, ginamit ni Desir ang kanyang inverse spell para i-neutralize ang fireball ni Boromir. Ginamit ni Desir ang kanyang kabaligtaran na spell upang ganap na masil ang kapangyarihan ni Boromir, na nagbigay daan sa kanyang kasama, si Rafaela, ang Light Knight, isang makapangyarihang brawler, at Aziz na may hawak na magic sword. Natalunin si Boromir, sinangga sila ni Rafaelo laban sa Boromir Tail. Binasag ng brawler ang lupa na naging dahilan para hindi ito matatag para sa Boromir. Pagkatapos Azuz empowered sa pamamagitan ng magic at ang kanyang bootleg Marangal Phantasm, which Zod, ang dakilang mage cast sa kanya. Ginagamit ang kanyang Excalibur para wakasan ang dragon, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagtapos sa banta ni Boromir minsan at para sa lahat. Ipinagdiwang ni Desir at ng kanyang mga nakaligtas na kasama ang kanilang tagumpay, naluluwagan na sa wakas ay makakaalis na sila sa Shadow World. O kaya naisip nila. Gabi na sa piitan, at nagtataka ang mga kasama ni Desir kung bakit hindi pa sila naihatid pauwi. Tiniyak ni Desir sa kanila, sinabing bigyan nila ito ng ilang oras dahil nalinis na nila ang piitan. Si Zod ay nakaramdam ng pagsisisi dahil sa 150 milyong tao na lumaban sa Boromir, 6 lamang sa kanila ang nakaligtas. Hindi yata sila nag-subscribe sa channel namin. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Desir nang maalala niya ang mga nasawing kasamahan niya, kasama sina Romantica at ang babaeng si Prim. Hindi siya makapaniwalang nawalan siya ng tunay. Iminungkahi ng madre na pag-usapan nila ang isang bagay na nakapagpapasigla. Ngunit sinabi ni Zod na hindi nila maiangat ang kanyang palda at masaya na 150 milyong tao ang namatay dahil sa issue sa kasanayan. Iminungkahi ng madre na maaari lamang nilang ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga nahulog. Hinimok ni Desir ang lahat na huminahon upang maiwasan ang karagdagang mga argumento. Pinuri ng madre si Rafaelo sa pagharang nito sa atake ni Boromir gamit ang kanyang kalasan. Gayunpaman, kinilala ni Rafaelo si Desir para sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa laban. Humanga si Zod sa kakayahan ni Desir na baligtarin at i-seal ang mga spell ni Boromir sa kabila ng pagiging isang lower circle mage. At nagpahayag siya ng panghihinayang na nabaliwala ang talento ni Desir dahil siya ay isang sirang mofo. Dagdag pa niya, susuportahan sana niya si Desir kung nasa Magic Tower siya. Tinanong ni Rafaelo ang lahat tungkol sa kanilang mga plano kung uwi na sila. Binalak ng brawler na ibalik ang mga alaala ng kanyang kaibigan sa kanilang mga pamilya. At bigyan sila ng marangal na libing. Balak ng madre na bumalik sa kanlurang rehiyon upang pangalagaan ang mga pamilya ng mga biktima at magtayo ng isang alaala at templo para sa mga nahulog na espiritu. Binigyang diin ni Zod ang kahalagahan ng pagpigil sa paglitaw ng anino ng isa pang raid sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na kumuha ng Izzy. Lumingon silang lahat kay Azuz para sa kanyang sagot, ngunit nanatili siyang tahimik dahil hindi pa nila na-unlock ang kanyang dialogue option. Tinanong ni Rafaelo si Desir kung plano niyang bumalik sa Hebrion Academy. Naalala ni Desir ang nakangiting mukha ni Romantica habang pinag-uusapan ang kanyang tahanan sa tabi ng dagat at ang kanyang luha ang mukha nang mamatay siya.
Masakit sa kanya, ngunit sinabi lang niya kay Rafaelo na pag-iisipan niya ito. Biglang bumukas ang mga mata ni Boromir, at isang malakas na hangin ang dumaan sa kanila. Naging alerto sila, iniisip kung buhay pa ba si Boromir. Ipinaliwanag ni Zod na ang kapangyarihan ay nagmumula sa puso ng dragon. Binanggit niya na ang puso ng dragon ay hindi lamang nagbobomba ng dugo, nag-imbak at nagpapalipat-lipat ito ng napakaraming mana. Nang mamatay ang dragon, tumigil ang pag-agos ng dugo, at ang mana, na wala nang mapupuntahan, ay sasabog na nakalimutan niyang sabihin sa lahat. Nagsimulang bumiyak ang lupa sa paligid niya. Inilagay ni Rafaelo ang kanyang kalasag sa harap nila at naglagay ng proteksyon na harang. Tinanong niya si Zod kung bakit hindi ito binanggit bago nila pinatay si Boromir. Sumagot si Zod na walang nakaranas nito noon. Dahil ito ang unang pagkakataon na natalo ng mga tao ang isang dragon. Idinagdag niya na hindi nila mapipigilan ang gayong kapangyarihan kahit na sila ay nasa perpektong kondisyon. Sinubukan ni Deser na baliktarin ang pagsabog, ngunit nabasag ang kanyang spell. Sinabi sa kanya ni Zod na ito ay walang silbi, dahil nakaharap sila sa isang bola ng purong Oppenheimer na malapit ng sumabog. Dapat daw paghandaan nilang lahat ang pagtatapos. Tumanggi si Deser na tanggapin ito bilang kanilang katapusan dahil hindi na siya makakapanood ng YouTube habang kumakain. Naalala niya ang lahat ng mukha ng kanyang mga kasama at kumapit siya sa pag-asang hindi sumuko. Sa sandaling iyon, binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa unang araw ng paaralan. Talagang delusional lang siya. Dahil sa mga alaalang ito, determinado si Deser na gisingin ang pinakamaraming talento hanggat maaari upang maiwasang muling mamatay ang kanyang mga kasama. Sa maraming mandirigma na lumaban sa digmaan, si Pram ang pinakamabilis na eskrimador at pinakamahigpit na femboy. Naniniwala si Deser na kung ganoon kalakas si Pram nang walang tamang pagsasanay, kaya niyang palakasin ang Pram ngayon. Ang Azest ay isang magic knight ng pinakamataas na bilog na may ice magic at maaaring gumamit ng vision magic na imposibleng baligtarin. Siya ay mas malakas kaysa sa sinumang kabalyero kapag may hawak na espada, lalo na kapag ginagawa niya ang Saber Yes na yon ng diretsyo sa Unlimited Blade Works. Umiiyak si Ezer nang mapagtanto niyang walang kabuluhan ang kanilang pakikipaglaban at nawala ang lahat ng kanyang mga kasama ng walang kabuluhan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, napagtanto niyang pareho lang ito at hindi siya nananaginip, literal siyang nag-load ng save mula sa huling checkpoint. Sa paglalakad kasama sila Doria sa unang araw na yon, nakita ito ni Deser bilang ang kanyang pangalawang pagkakataon upang maiwasan ang muling pag-atake ng trahedya. At naging determinado siya sa kanyang puso na gawin ang pagtatapos ng Steins Gate. Bumalik sa kasalukuyan, dinala ni Deser sina Romantica at Pram upang makilala si Professor Bridget. Nag-aalinlangan si Romantica, ngunit tiniyak ni Deser na ayos lang ito. Kumatok siya sa pinto at pinapasok sila ni Bridget ng nakangiti. Habang papasok sila, binati siya ni Deser at sinabing dumating siya para mag-apply para bumuo ng isang party. Inihain niya ang mga ito ng tsaa para komportable sila at pagkatapos ay magseryoso. Gusto niyang malaman kung bakit gustong magbuo ng party ni Deser. Sumagot si Deser na plano niyang ma-promote sa klase ng Alpha sa pamamagitan lamang ng pagiging sobrang E. Tinanong ni Bridget kung alam niya kung gaano kahirap manalo at sinabi ni Deser sa kanya na mananalo ako. Tinanong ni Pram kung talagang napakahirap ma-promote at ipinaliwanag ni Bridget kung paano gumagana ang paligsahan. Sinabi niya na ang akademya ay nagtataglay ng ranking tournament upang matukoy ang mga ranggo ng mga mag-aaral sa bawat baitang. Parehong maaaring lumahok ang mga miyembro ng klase ng Alpha at Beta at dapat silang magkaroon ng party na 3 hanggang 6 na miyembro. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga partido at ang ranggo ng nanalong partido ay tumataas. Sinabi ni Romantica na ang isang partido na may mas maraming miyembro ay may kalamangan, ngunit sinabi ni Bridget na hindi ganoon. Mayroon ding individual na pagtatasa na tumitingin sa kung gaano kahusay ang pag-aambag at pagsuporta ng isa sa tagumpay ng kanilang mga miyembro ng partido sa panahon ng qualifying round. Ang mga nanalong partido ay lumahok sa panghuling pag-ikot sa mundo ng artipisyal na anino. Ang mga malalagay sa nangungunang siyam ay bibigyan ng pamagat ng mga solong ranggo at ang isang solong ranggo ay maaaring umabante mula sa beta class hanggang sa alpha class. Ang ranking tournament ay tinatawag ding promotional tournament. Ngunit wala pang na-promote noon dahil ayaw ng mga propesor na makakuha ng isang bagay. Hinampas ni Romantica ang mesa na sinasabing halata dahil palaging nauuna ang klase ng Alpha kaysa sa klase ng Beta. Sumang-ayon si Bridget at sinabing ang mga mag-aaral lamang sa klase ng Alpha ang nasa top 9 noong nakaraan. Ginagawang tila imposible para sa mga estudyante ng Beta class na ma-promote. Ngunit sinabi ni Deser na kailangan lang nilang makita ang kanilang sarili. Sinubukan ni Romantica na makipagtalo, ngunit sabi ni Deser kung makapasok sa nangungunang siyam ang mga miyembro ng Beta class. Ito ay magpapatunay sa lahat ng mga propesor na nag-iisip na ang mga mag-aaral sa Beta class ay walang talento, mali.
Komento ni Bridget na professor din siya. Ngunit hindi tulad ng iba. Ang sabi niya kung manalo sila, maaari silang magpalitaw ng pagbabago sa bulok na sistema ng akademya. Isa pa, kung manalo si Desir, pinakasalan niya ito para tuluyang makaalis sa pagiging single pagkatapos ng 30 taon. Tanggap ni Desir dahil mahal niya ang mga MILF at femboy, tapos tinanong ni Bridget sina Romantica at Fran kung gusto pa nilang sumama sa party ni Desir matapos marinig ang lahat ng ito. Tinanggap nila at sinimula ni Desir ang kanilang pagsasanay dahil nag-shoot siya na parang isang gamer na babae na gumaganap lamang sa Stardew Valley. Sa silid ng pagsasanay, gumuhit si Desiree ng isang bilog sa dingding at sinabi kay Romantica na sasanayin niya ang kanyang katumpakan ng mahika. Depensa ni Romantica na magaling na siya. Pagpapakita sa pamamagitan ng paghahagis ng maraming magic circle at pagpuntirya sa target. Gayunpaman, 3 lamang ang tumama sa bilog. Siya ay ipinagmamalaki, ngunit sinabi ni Desir na kailangan niyang gawin silang lahat sa gitna. Gusto niyang magprotesta, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng katumpakan upang makapasok sa klase ng Alpha. Naniniwala siyang magagawa niya ito dahil kaya ng Romantica ng nakaraan niya. Tinutuyan niya ito, sinabing kung hindi niya magawa, kukunin niyang asawa si Pram. Inis na tinanong ni Romantica kung ano ang gusto niyang gawin niya. Binigyan siya ng bola at hiniling na ilipat ito sa bilog sa kabilang panig ng silid. Ihahagis na niya ito, ngunit sinabihan siya nito na gamitin ang kakayahan ni Nen para dalhin ang bola mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Napaupo siya sa sahig, nag-iisip kung paano ito gagawin. Sinabi sa kanya ni Desir na huwag mag-alala at gamitin lamang ang mga pangunahing kaalaman ng kanyang mahika ng hangin na nakikita ang hangin at tumututok. Si Romantica ay nakatutok ng husto sa bola, nakikita ang hangin, at ang bola ay nagsimulang lumutang. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, at itinulak ng hangin ang bola, ngunit hindi ito nakalayo. Namangha si Desir na nalaman niya ito, at sinabihan siyang magpatuloy sa pagsasanay. Sumang-ayon siya, namumula sa papuri nito. Lumingon si Desir kay Pram. Nasabik na malaman kung ano ang gustong ituro sa kanya ni Desir. Sinabi ni Desir na maaari niyang turuan siya kung paano magdoji, ngunit sinabi sa kanya na wala siyang dapat ituro sa kanya. Ipinaliwanag ni Desir na naperpekto na ni Pram ang kanyang kakayahan bilang master ng espada at sapat na ang lakas upang manalo sa ranking tournament. Ngunit nalulungkot si Pram at sinabing hindi iyon totoo. Alam ni Desir na maaaring hindi mapigilan si Pram kung ilalabas niya ang kanyang buong potensyal. Naalala niya kung paano lumaban si Pram noon gamit lang ang rapier. Nagtanong si Desir kung bakit pinili ni Pram ang isang longsword noong araw na nilalabanan niya si Percival mula sa klase ng Alpha, kahit na mas nababagay sa kanyang estilo ang mas magaan na sandata tulad ng isang rapier. Nagulat si Pram na alam ni Desir ang tungkol sa kanyang diskarte sa pakikipaglaban, ngunit ayaw niyang ipaliwanag ito. Iginiit ni Desir na kailangan niyang malaman dahil nakakaapekto ito sa diskarte sa pakikipaglaban ng partido. Pumayag si Pram ngunit sinabi ni Desir na kailangang sumunod sa kanya. Sinundan ni Desir si Pram na nagtanong tungkol sa pagsasanay ni Romantica. Tiniyak ni Desir kay Pram na magiging maayos siya at hindi na kailangang magambala. Huminto si Pram at sinabing may tiwala talaga si Desir kay Romantica. Sumagot si Feather na nagtitiwala siya sa kanya tulad ng pagtitiwala niya kay Pram na ikinagulat ngunit nakalulugod kay Pram. Sa loob ng silid ni Pram, ipinakita ni Pram kay Desir ang kanyang rapier. Ipinaliwanag niya na hindi niya kilala ang kanyang ama, na isang maharlika, habang ang kanyang ina ay isang karaniwang tao. Ang Pram ay ipinanganak sa labas ng kasal, at ang rapier ang tanging naiwan ng kanyang ama, bukod sa kanyang ina na may partikular na tirintas ng buhok. Kumbinsido si Desir na ang rapier na ito ay ang parehong Pram na ginamit noong nakaraan. Nang iabot sa kanya ni Pram, namangha si Desir sa sobrang gaan nito. Sinabi ni Pram na nagsimula siyang magsanay gamit ang espada sa edad na 6, umaasa na maging isang kagalang-galang na anak na karapat-dapat na humawak nito. Gayunpaman, sa kanyang pagkamatay, pinangakuan siya ng kanyang ina na hindi bibisita sa kanyang ama na malungkot niyang tinanggap. Tiniyak niya sa kanya ang kanyang pag-ibig bago pumanaw, hindi kailanman isiniwalat ang pangalan ng kanyang ama. Naiintindihan ni Desir na para sa isang maharlika, isang kahihiyan ang pagkakaroon ng anak sa isang karaniwang tao, at nasa panganib si Pram kung bibisitahin niya ang kanyang ama. Sinabi ni Pram na nag-enroll siya sa akademya dahil maraming maharlika ang dumalo, umaasang makakahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Nakuha niya ang tabak na tinaya sa bayan, ngunit sinabihan itong walang halaga at hindi ito gagamitin ng isang maharlika. Nagsimulang umiyak si Pram. Ang pagsasabi na akala niya ay mahal ng kanyang ama ang kanyang ina, kaya naman iniwan siya ng isang bagay na mahalaga, ngunit ang espada ay walang halaga. Itinapon niya ang espada at nangakong hindi na niya ito gagamitin pang muli.
Nang maglaon, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay at pinaikot-ikot ni Romantika ang bola gamit ang kanyang mahika ng hangin at nagawang tamaan ang bilog. Ipinagmamalaki niyang tinanong si Desir kung ano ang iniisip nito, masaya na napag-aralan niya ang kanyang kakayahan sa loob lamang ng 3 araw. Sinabi ni Desir na maganda ang kanyang ginawa, ngunit itinuro na ang bola ay wala sa gitna ng bilog, kaya hindi ito binibilang. Nakakadismaya ito sa kanya. Nilapitan niya ito ng malapitan, dahilan para mamula si Romantika sa kahihiyan. Naalala ni Desir ang regalong ibinigay ni Donta sa kanya at may naisip siya. Nahihiyang itinanong ni Romantika kung bakit siya nakatitig, ngunit hindi niya ito pinansin at pumunta kay Pram, humihiling na makita muli ang kanyang espada. Gayunpaman, tumanggi si Pram na inihayag na ibinenta niya ito. Dinala ni Pram si Desir sa tindahan kung saan niya ipinagbili ang espada. Habang naglalakad sila sa palengke, naalala ni Desir kung paanong hindi nagbago ang palengke at pareho ang hitsura nito sa kanyang nakaraan. Dinala siya ni Pram sa isang eskinita kung saan matatagpuan ang tindahan. Ang karatula sa labas ng tindahan ay nagsasaad na hindi sila nag-aalok ng mga refund para sa mga bagay na nabili o nabili. Sinabi ni Pram na ayaw niyang hawakan muli ang espada, ngunit ngumiti si Desir at hiniling sa kanya na bigyan siya ng pagkakataong patunayan ang isang bagay. Kumatok si Desir sa pinto, at binuksan ito ng isang malaking lalaki, pinapasok sila, at nilock ang pinto sa likod nila. Nakilala nila ang may-ari ng tindahan, si Wu Jikyuan, na nagtatanong kung pumunta sila para bumili o magbenta. Sinabi ni Vizier na gusto niyang bilhin ang ibinebenta ng rapier na Pram. Sinabi ni Wu Jikyun na walang refund, at tumugon si Desir na alam niya, kaya naman binibili niya ito. Iniharap ni Wu Jikyun ang espada at sinabi na niya kay Pram na wala itong halaga bilang isang espada. Ngunit may kakaiba dito, dahil ito ay masyadong magaan at isang bihirang item. Sinabi ni Desir na ito ay isang kemben. Nagtanong ang lalaki kung paano niya nalaman, at ipinaliwanag ni Desir na nakakita na siya ng isa, naaalalang nagbigay si Dante ng kemben kay Romantika. Idinagdag ni Wu Jikyun na niregalo ni Nobility si Kamuvin sa isang manliligaw, na ikinagulat ni Pram. Sabi ni Wu Jikyun sa kasamaang palad ay hindi niya ito mabuksan. Tinanong ni Desir kung magkano ang halaga nito, at sinabi ni Wu Jikyun na 40 pilak. Nagrereklamo si Pran dahil binili ito ni Wu Jikyun sa kanya sa halagang 3 pilak at hindi sinabing Kimivin ito. Ipinaliwanag ni Wu Jikyun na tinaya niya ang espada habang nagtanong si Pram, at bilang isang espada, ito ay nagkakahalaga ng 3 pilak. Ngunit ngayon, ibinebenta ito bilang isang Kimivin, tumaas ang halaga nito. Tinawag siya ni Pram na manloloko at malapit nang makipagtalo, ngunit sinabihan siya ni Desir na huwag at pumayag na magbayad ng 40 pilak para sa espada. Tinanggap ni Wu Jikyun, nagkomento na dapat ay humingi pa siya ng higit pa dahil hindi nakipagtawaran si Desir. Kinuha ni Desir ang espada at sinuri ito. Sinabi ni Wu Jikyun na hindi siya dapat mag-abala dahil hindi mabuksan ang isang baguhan ng espada. Ginagamit ni Desir ang kanyang kabaligtaran na spell upang pag-aralan ang espada at nakita niya ang isang inscription dito. Ibinigay niya ang espada kay Pram na nag-aalangan, ngunit hiniling sa kanya ni Desir na magtiwala sa kanya. Sinabi niya kay Pram na hilahin ang uka sa hilt at iguhit ang talim. Ginawa ni Pram at nagawa niyang ilabas ang talim na kumikinang ng maliwanag na nakakabigla kay Ujikura. Namangha si Pram dahil ang nagniningning na metal ay hindi mukhang bakal o pilak at sinabing wala pa siyang nakikitang katulad nito. Ipinaliwanag ni Desir dahil ang espada ay gawa sa blanchum. Naging sabik si Wu Jikyun at tinanong si Desir kung sigurado siyang blanchum iyon. Desir affirms na nagpapaliwanag na ang blanchum ay isang material na mas matigas kaysa sa bakal, ngunit mas magaan kaysa sa isang balahibo na ginagamit upang gumawa ng pinakamataas na kalidad ng mga armas. Natutuwa si Desir na nakuha niya kay Pram ang espada na ginamit niya noon. Nang papaalis na sila, hinarangan ng gwardiya ang pinto. Hiniling ni Desir kay Wu Jikyun na tanggalin ang kanyang bantay, ngunit hiniling ni Wu Jikyun na ihulog muna nila ang espada. Tumanggi si Desir, ipinaalala sa kanya na may deal sila at binayaran niya ang Kemuvan ayon sa napagkasunduan. Iginiit ni Wu Jikyun na kung ito ay blantium, hindi niya sila papayagang umalis dala ang espada. Nilapitan sila ng bantay, inutusan silang iwanan ang espada at umalis. Napangiti si Desir nang maalala niya ang isang kaibigan sa pagsasalita ng gwardiya. Nang tumanggi si Desir, ibinato ng gwardiya ang kanyang espada kay Desir. Ngunit iniwasan ito ni Desir nang hindi man lang tumitingin, na ikinagulat ng gwardiya. Sigaw ni Wu Jikyun sa gwardiya para hawakan sila. Natigilan ang gwardiya nang makitang lumalaban si Pram. Sinabi ni Pram kay Desir na hayaan siyang humawak sa laban. Binabalaan ang gwardiya na hindi siya mahilig makipag-away ngunit ipagtatanggol si Desir kung kinakailangan. Ngumiti si Desir at tinukso si Pram tungkol sa pakikipaglaban gamit ang espadang sinabi niyang hindi na niya gagamitin. Nahihiya si Pram ngunit ngumiti si Desir at hinikayat siyang ipakita ang kanyang husay. Hinarap ni Pram ang gwardiya nang umisi.
Hindi sigurado si Cram kung bakit napakaraming alam ni Desir tungkol sa kanyang espada at kung bakit niya ito tinutulungan, ngunit alam niyang tiyak na handa siyang ipaglaban si Desir. Nagmamadali si Cram patungo sa gwardiya na itinaas ang kanyang espada upang laslasan siya. Ito ay isang pagkukunwari at ang gwardiya ay pumutok sa halip. Hinulaan ito ni Pram, iniiwasan ng suntok at gumagalaw sa likod ng bantay. Muling naniningil si Pram at inihahampas ng gwardiya ang kanyang malaking espada sa kanya. Si Desir, nag-aalala, ay tumawag kay Pram. Ngunit huminto si Pram at inilagay ang kanyang espada sa kanyang harapan. Kapag ang espada ng gwardiya ay tumama, ito ay naputol sa kalahati. Pagkatapos ay ginamit ni Pram ang kanyang hilt upang hampasin ang gwardiya sa ilalim ng baba na nagpatumba sa kanya. Sumugod si Desir kay Pram, nagtatanong kung okay lang siya. Pagtitibay at pasasalamat ni Pram kay Desir dahil pinahintulutan siyang gamitin muli ang espada ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Desir na okay lang at iminumungkahi na umalis sila. Tumawa si Woo Ji-kyun, sinabing wala silang pupuntahan dahil tanging ang kanyang bantay lang ang makakapagbukas ng mabibigat na pinto. Pinatahimik siya ni Pram sa pamamagitan ng pagputol ng pinto sa kalahati gamit ang kanyang espada na ikinagulat ni Woo Ji-kyun. Si Pram at Desir ay umalis sa tindahan, dumaan sa ilalim ng sirang pinto. Samantala, nagpa-practice pa rin si Romantika. Nagawa niyang mapalipad ang bola patungo sa bilog, pinahinto ito sa kalagitnaan at hinayaan itong mahulog sa gitna. Excited, gusto niyang ipakita kay Desir pero wala siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang pindutin ang bilog sa dingding gamit ang kanyang wind strikes. Sa pagkakataong ito, siya ay matagumpay at lahat ng kanyang mga spell ay tumama sa gitna ng target na kanyang ipinagdiriwang. Pagkatapos, pinuntahan ni Romantika si Danta para bigyan siya ng sagot. Ipinapalagay niyang tinatanggap niya ang kanyang alok at sinabi sa kanya na dapat silang makipagkita sa iba pang miyembro ng Blue Moon. Ngunit nabigla siya nang ibalik nito ang Kemyavin na ibinigay nito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na sumali siya sa isang party sa beta class. Natatawa si Donta at tinanong kung siya ay pinagbantaan. Itinanggi niya ito, sinabing pinili niyang sumali at, bagaman hindi niya ito nagustuhan noong una, siya ay nagsasaya ngayon at nagsasanay upang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Tinanong niya si Danta kung ang tingin niya sa mga karaniwang tao sa beta class ay basura na pinaninindigan niya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na dati siyang karaniwang tao na ikinagalit ni Donta. Sinabi niya na hindi niya sana siya imbitahin na sumali sa kanilang party kung alam niya. Pinuri niya ito sa pagiging matapat, ngunit nabigo siya na tama si Desir tungkol kay Danta. Sinabi niya sa kanya na plano nilang talunin ang Blue Moon Party at sumali sa Alpha Class na ginagawa silang mga kaaway. Sinabi ni Donna na malugod niyang dudurugin ang mga ito. Binalaan siya ni Romantika na huwag maliitin ang mga ito dahil malakas sila at pagkatapos ay umalis siya. Oras na para sa qualifying round ng ranking tournament sa Artificial Shadow World. Ang Desire, Romantika, at Cram ay madaling talunin ang bawat kalaban. Pag-akyat mula sa ibabang ranggo ng 110 hanggang sa pinakamataas na 30. Ang propesor na namamahala sa klase ng Alpha ay nagbabasa ng isang artikulo sa mga miyembro ng Blue Moon tungkol sa pagraranggo ng partido ni Desir sa ika-30. At ang kanilang potensyal na promosyon sa klase ng Alpha. Nagagalit ito sa kanya at sinabi niyang hindi nila maaaring hayaang sirain ng klase ng Beta ang kanilang reputasyon sa klase ng Alpha. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pagsabog at ginawa ang kanyang sarili, na nagsasabi na kahit na sila ay mga unang taon pa lamang, dapat nilang protektahan ang kanilang pride at tradisyon bilang Blue Moon. Iginiit niya na ginagamit nila ang anumang paraan na kinakailangan upang maalis ang partido ni Desir sa huling torneo at pigilan silang maging single rankers. Tinanong niya si Azef, ang pinuno ng Blue Moon, kung kaya niyang talunin si Desir. Siya ay may kumpiyansa na nagpapatunay at sinabi niya sa kanya na tiyakin ang kanilang tagumpay. Si Asos, na nakaalala kay Desir bilang ang unang nagbigay sa kanya ng pagkatalo, ay determinadong talunin siya sa muli nilang pagharap. Nagpasya si Desir na handa na sina Cram at Romantika para sa susunod na hakbang sa kanilang pagsasanay. Inanyayahan niya sila sa silid aklatan at naglagay ng isang tumpok ng malalaking libro sa harap nila na ikinatakot nila. Ipinaliwanag niya na ito ay mga aklat ng kasaysayan. Dahil ang huling round ay magaganap sa isang anino na mundo na inihanda ng Academy, kailangan nilang maunawaan ang mga makasaysayang kaganapan at mga insidente na maaaring maulit doon. Naiintindihan ni Pram na ang mga libro ay makakatulong sa kanila na makakuha ng kinakailangang kaalaman sa kasaysayan. Nag-aalala si Romantika na hindi nila malaman kung aling mga kaganapan ang pipiliin. Ngunit tiniyak ni Desir sa kanya na pinili niya ang mga posibleng posibilidad. Palihim, alam na ni Desir kung saang anino mundo ang kanilang haharapin at siya mismo ang nagbabasa ng partikular na librong iyon. Habang nag-aaral sila, nilapitan sila ni Aziz, na lumikha ng nakakabinging katahimikan na hindi maintindihan ni Pram. Tinanong ni Romantika kung bakit siya naroroon, at sumagot si Aziz na 2 buwan na ang nakalipas, sa totoo lang.
Pinupuri siya ni Desir sa pagsali sa Blue Moon, na tinatawag itong isang magandang pagpipilian na sumali sa pinakamalakas na partido sa academy. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Azus, sinabing hindi sila ang pinakamalakas dahil hindi bahagi nila si Desir. Sinabi niya ang kanyang layunin, ngunit pinutol siya ni Desir, sinabing alam niyang dumating siya upang magdeklara ng digmaan laban sa kanya na ikinagulat niya. Idinagdag niya na naiintindihan niya na nagpapakita siya ng kagandahang loob sa mga itinuturing niyang karibal. Pinupuri niya ang kanyang katalinuhan, inamin na minamaliit niya siya sa kanilang unang pagkikita, ngunit nangako na talunin siya sa paligsahan. Natutuwa si Desir dahil nilayon niyang tingnan siya ni Azus bilang isang karibal at magsikap na maging mas malakas. Inaasahan niya ang pakikipaglaban sa kanya sa hinaharap upang baguhin ito. Dumating ang araw ng paligsahan at gaganapin ito sa isang malaking arena. Naghahanda ang lahat ng partido na pumasok sa mundo ng anino habang binabasa ng tagapagbalita ang mga patakaran. Tinitingnan ni Donta ang kanyang kaaway, si Romantika, habang pinapanood ni Percival si Prem. Ang mga patakaran ay nagpapahintulot sa kanila na lumaban gamit ang kanilang mga kapangyarihan, at sinumang nasugatan na nakamamatay ay madidisqualify. Ang sinumang mag-aambag ng malaki sa tagumpay ng kanilang partido ay gagantimpalaan ng mga puntos, at ang nangungunang siyam na manlalaro ay makakatanggap ng titulong single rankers. Binanggit ni Pram na sila ay niraranggo ang pinakamababa sa iba. Ngunit sinabi ni Desir na kung bakit kailangan nilang magtagumpay sa pag-clear sa mundo ng anino o pagkatalo sa iba pang mga kalahok upang marank sa tuktok. Ang Shadow World Gate ay bubukas habang nagsisimula ang paligsahan at ang koponan ay pumasok. Tila nag-aalala sina Cram at Romantika, ngunit ipinatong ni Desir ang kanyang mga kamay sa kanilang mga balikat. Tinitiyak na ayos lang ito at dapat nilang ibigay ang kanilang makakaya. Pumayag naman sila at pumasok na sa gate. Ang pagnanais ay lumalapit sa liwanag at dinadala sa mundo ng artipisyal na anino. Inanunsyo ng tagapagbalita na random na natukoy ang kanilang mga lokasyon at dapat nilang gawin ang kanilang makakaya upang linisin ang mundo. Nagpasya si Desir na hanapin sina Pram at Romantika dahil hiwalay na sila. Ang isa sa mga kalahok ay naglalakad sa open field, nagrereklamo tungkol sa pagiging sunborn. Umihip ang hangin at ninanamnam niya ang simoy ng hangin, hindi niya namamalayan na ito ay isang pag-atake. Nang hindi ito nakikita, tinamaan siya ng hangin ni Romantika at na-disqualify na nag-iwan ng 27 kalahok. Nagsimulang lumingalinga ang tram sa paligid, bumubulong na si Sir ay wala sa malapit. Sinabi ni Romantika na maswerte silang maihatid sa parehong lugar. Si Cram, na may cute na poppy eyes, nagtatanong kung okay lang si Desir. Si Romantika ay nabighani sa kanyang kagwapuhan, ngunit napailing ito at tumuon sa paghahanap kay Desir. Inilabas niya ang kanyang hangin sa paligid ng kagubatan, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang 2 kalahok sa malayo at isa pang malapit. Nagbigay siya ng wind spell patungo sa kalapit na kalahok, ngunit ito ay baligtad. Alam niyang si Desir iyon, ngunit nakaharap sila ng 2 pang kalahok. Ang babaeng maharlika ay nagtanong kung hindi niya alam na ang detection magic na kanyang ginawa ay nagpahayag ng kanyang lokasyon sa kanila. Tinutuya sila ng kanyang katapat na lalaki, tinawag silang Beta Trash. Nag-espada si Cram at buong tapang na sinabi ni Romantika na ituturo nila sa kanila kung sino ang tunay na basura. Sinabi ng lalaking maharlika na ituturo niya sa kanila ang pagkakaiba sa pagitan ng mga klase. Sinabihan siya ni Romantika na huwag masyadong kumpiyansa. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pahayag, mabilis na isinara ni Pram ang pagitan nila. Nag-react ang maharlika at hinarangan ang espada ni Pram, nagalit at sinabing walang asal si Pram. Itinulak niya si Pram pabalik at muling nakipagtagpo si Pram kay Romantika dahil hindi natuloy ang kanilang pananambang. Inamin niya na hindi naman mahina ang mga kalaban nila. Tinanong ng babaeng maharlika kung ayos lang ang kanyang kapareha, ngunit pinagalitan siya nito na mag-focus sa laban at huwag mag-alala sa kanya. Si Pram at ang lalaking maharlika ay nagsimulang mag-away, nagsasalpukan ng mga espada. Ang babaeng maharlika ay nag-water spell na nagpuntirya ng mga water ball kay Pram na umiiwas sa kanilang lahat at tumakbo sa paligid nila ng napakabilis, halos parang isang flash. Ang lalaking maharlika ay humahampas sa lupa gamit ang kanyang espada na lumilikha ng alikabok sa lugar at ginagawa itong imposibleng makita. Sinabi niya sa kanyang kasama na samantalahin ang diversion at sabog sila gamit ang magic ng lugar. Gayunpaman, pinapayagan nito si Romantika na makita siya. Pinasabog ni Romantika ang babae gamit ang kanyang wind ball, inalis siya, at pagkatapos ay tinatangay ang alikabok gamit ang kanyang hangin. Kinukutya ang lalaking maharlika sa paglalantad ng kanyang lokasyon, gamit ang magic ng lugar, naghahanda itong pasabugin siya habang si Pram ay lumilitaw sa likuran niya, na sinasabi sa kanya na huwag magambala.
Ang Maharlika ay lumiko at ibinato ang kanyang espada kay Pram, ngunit si Pram ay tumalon sa hangin upang maiwasan ito. Nang tumalikod ang Maharlika, tinutukan na siya ni Romantika ng windball, pinaalis siya. Sinabi niya na nakuha nila ang nararapat para sa pagmamaliit sa beta class. Ipinahayag ng tagapagbalita na mayroon na ngayong 25 kalahok na natitira. Sigaw ni Romantika kay Desir, nagtatanong kung gaano katagal niya balak magtago. Nakangiting nakatayo si Desir, na sinasabing kontrolado na nila ang lahat, kaya ayaw niyang makagambala. Tuwang-tuwa si Pram na makita siya. Tinatanong niya kung ano ang naisip niya sa kanilang away. Mahusay daw silang nag-away, at ipinagmamalaki ni Romantika na natural ito. Nagtanong si Pram kung kumusta siya, at tinapik ni Desir ang kanyang ulo, sinabing mahusay din siya, na nagpapasaya kay Pram. Di nagtagal, ang mga ulap ng ulan ay nagpapadilim sa kalangitan, at ang iba pang mga kalahok ay nag-aalis sa isa't isa hanggang 18 na lamang ang natitira. Ipinaliwanag ni Desir sa kanyang koponan na para ma-promote sa Alpha Class, kailangan nilang i-clear ang Shadow World o ilagay sa top 9. Tinanong ni Romantika kung posible bang linisin ang anino ng mundo. Sinabi ni Desir na hindi, dahil ang ibang mga partido ay sasamahan sila kung susubukan nila. Naniniwala siyang mas madali ang pagtapos sa top 9 dahil magsasagupaan ang ibang partido at kailangan lang nilang mabuhay hanggang siyam pa ang madisqualify. Iniisip ni Romantika na hindi ito kasing dali ng sinasabi niya, ngunit naniniwala si Pram na magagawa nila ito, na iginuhit ang kanilang mga mukha sa lupa, na nagpapatawa at naniwala si Romantika sa kanila. Biglang umuulan kaya sumugod sila sa ilalim ng puno para masilungan. Dahil napagtanto nilang hindi agad titigil ang ulan, nagpasya silang hintayin ito. Naririnig nila ang isang kampana ng orasan sa buong field, na naririnig din ng ibang mga partido. Ipinaliwanag ni Desir na ang tunog ay mula sa nakaraang clock tower, na naalala ni Romantika sa kanilang pag-aaral. Idineklara ng tagapagbalita na ang clock tower ay isang mataas na antas ng mahiwagang aparato na gumagawa ng mga halimaw sa mga regular na pagitan. Ang orasan ay bumubuo ng kuryente na bumubulusok sa kalangitan, na nagdulot ng kidlat na tumama sa lupa at nagsiwalat ng mga mata ng halimaw. Ang announcer ay nag-anunsyo ng isang survival quest. Ang clock tower ay gumawa ng mga halimaw, at ang mga kalahok ay dapat mabuhay laban sa kanila. Ang propesor ng klase ng Alpha ay tumatawa habang nanonood sa silid ng system, sinabing tapos na ang klase ng Beta. Nag-aalala si Bridget tungkol sa party ni Desir, na nasa ilalim pa rin ng puno. Biglang nakarinig ng sigaw ang partido ni Desir, at sinabi ng tagapagbalita na isang tao ang naalis, na nag-iwan ng 17 kalahok. Sinabihan ni Desir sina Romantika at Pram na manatili sa ilalim ng puno. Lumalabas siya sa lilim, ngunit tinamaan sila ng nakakasakit na amoy at kailangang takpan ang kanilang mga ilong. Ang lupa ay umuuga at isang daga na halimaw ang lumitaw. Tinatakot sina Romantika at Pram na nagmamadaling yakapin si Desir. Ang halimaw ng daga ay umuungal ng malakas. Agad silang sinabihan ni Desir na tumakbo, at sumunod sila, binilisan ang kanilang lakad habang hinahabol sila ng isang grupo ng mga daga. Alam ni Desir na ang rat monster ay tinatawag na Kildra Mouse, isang halimaw na gumagamit ng batalyon ng mga daga bilang mga paa at may pangunahing pagkain ng dugo ng tao. Hinding-hindi ito sumusuko sa sandaling nakatutok ito sa isang target. Patuloy sila sa pagtakbo habang hinahabol sila. Tinanong ni Romantika kung paano talunin ang mga daga. Ipinaliwanag ni Desir na kailangan nilang talunin ang commander na nagtatago sa gitna ng pack. Iniisip ni Romantika na imposible ito, ngunit iginiit ni Desir na magagawa ito. Huminto siya sa pagtakbo, kinagat ang daliri, at kumukuha ng dugo na itinapon niya sa hangin. Inamoy ito ng pinuno ng daga at tumalon upang kumain. Inutusan ni Desir si Romantika na umatake, at tinamaan niya ito ng bola ng hangin, at natumba ito. Muling tumayo ang daga, tinatakot siya. Ipinaliwanag ni Desir na ang daga ay isang halimaw na may mataas na magic resistance. Habang nagsimulang tumakbo ang mga daga patungo sa kanila, nagpasya si Desir na dapat silang umatras at muling mag-group. Ngunit dinaanan siya ni Pram sa grupo ng mga daga upang hanapin ang commander. Tumawag si Pram, ngunit malalim na sa loob ng kuyog. Determinado, hinanap niya ang commander habang iniiwasan ang umaataking mga daga. Naramdaman niya ang commander at inabot niya ito. Sa labas, hinuhukay ni Desir ang pack, sinusubukang abutin si Pram. Nag-aalok si Romantika na sabog ang mga daga, ngunit sinabi ni Desir na baka matamaan niya si Pram. Desperado, naalala niya ang walang buhay na katawan ni Pram mula sa nakaraan. Biglang tumalon si Pram mula sa pack kasama ang pinuno at mabilis na pinatay ang commander gamit ang kanyang espada. Ipinahayag ng tagapagbalita na matagumpay nilang natalo ang halimaw na nagtapos sa paghahanap ng kaligtasan. Ligtas na lumapag ang Kram ngunit bumagsak.
Nagmamadali si Desir na mahuli siya, at sinabihan ni Romantika si Cram na huwag ipilit ang sarili, na sinang-ayunan niya na nagsasabing siya ay pagod. Ngumiti si Desir at sinabihan siyang magpahinga. Agad na nakatulog si Pram. Binuhat ni Desir si Pram sa ilalim ng puno. Sinabi ni Romantika na kamangha-mangha si Pram sa pagpasok sa pack sa kabila ng takot sa daga. Hiniling sa kanya ni Desir na bantayan si Pram at umalis. Nakatayo sa ulan, sinuntok ni Desir ang sarili, nag-iwan ng pasa. Pinagalitan niya ang sarili sa hindi pagpigil sa halimaw nang hindi kinasasangkutan si Pram at ipinaalala sa sarili kung bakit siya bumalik para maiwasang mawalan muli ng mga kaibigan. Bumalik siya sa Romantika at Pram. Tinanong ni Romantika kung ano ang nangyari sa kanyang mukha, ngunit sinabi ni Desir na ito ay wala. Nagising si Pram, nabawi ang kanyang lakas, at tinanong si Desir tungkol sa kanyang mukha. Tinitiyak sa kanya ni Desir na ayos lang siya. Tinanong niya kung makakalakad si Pran, na pinaninindigan niya. Sinabi sa kanila ni Desir na kailangan nilang lumipat sa dating tour ng orasan. Nakakuyom ang kanyang kamao, ipinangako ni Desir na hindi na muling gagawa ng parehong pagkakamali at tatahakin ang perpektong ruta upang maabot ang kanyang layunin. Nakarating ang Blue Moon team sa dating clock tower. Ipinagmamalaki ni Donta at Percival kung paano magiging madali ang pagsakop sa tour, at pagkatapos ay maaari silang manalo. Biglang umihip ang hangin sa paligid nila at inatake sila ng maraming lumilipad na windball. Mabilis na sinangga ni Azust ang sarili gamit ang isang pader ng yelo, hinarangan ni Percival ang pag-atake gamit ang kanyang espada, at ginamit ni Dante ang kanyang kalasag. Gayunpaman, dalawa pang miyembro ng Blue Moon ang direktang tumama at agad na naalis. Napagtanto nila na ito ay isang pag-atake ng kaaway, at alam na ni Azust na ang kalaban ay si Desir. Sa pag-atake na yon, 15 kalahok na lang ang natitira. Si Azist at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagsimulang tumakbo sa hagdan ng tour ng orasan, ngunit patuloy na nagpapaputok ng windball si Romantika. Madedetect ni Azust ang mga pag-atake at ididirekta si Donta kung saan haharangin gamit ang kanyang kalasag, ngunit napakalakas ng pag-atake kaya tumama ito sa hagdan na naging dahilan upang mahulog ang mga ito. Ang isa sa mga bola ay malapit nang tumama kay Azust mula sa likuran. Ngunit naramdaman niya ito at hinarangan ito ng kanyang yelong dingding. Humingi ng paumanhin si Romantika kay Desir, na sinasabing ang kanyang mga pag-atake ay naharang at nayon ay nakompromiso ang kanilang posisyon. Sinabi ni Desir na ito ay inaasahan dahil kasama nila si Azist. Sinabihan niya si Romantika na puntiryahin ang kabilang partido na papunta sa tour ng orasan. Nag-aalala si Romantika na ang lahat ng partido ay magtitipon at maggrupo laban sa kanila. Pero bumiti si Desir. Sinisigawan niya ito para magpaliwanag, at okay lang daw dahil bahagi ng plano niya ang pagtitipon nila. Sinasabi niya sa kanya na magtiwala sa kanya. Tinatanggal ng Romantika ang 2 kalahok na patungo sa tour, naiwan ang 13 kalahok. Si Desir ay nagpapatuloy na gumawa ng isang kabaligtaran na spell sa clock tower. Binuksan ng mga miyembro ng Blue Moon ang pinto sa clock tower, at nabigla si Azist nang makitang nasa loob na ang ibang mga partido, handang umatake sa isa't isa. Si Gabriel, isa sa mga pinuno ng ibang partido, ay inakusahan ang Blue Moon ng pag-atake sa kanila, na kinumpirma ng iba pang mga miyembro ng partido, na sinasabing sila ay tinambangan. Pinuna sila ni Gabriel para sa gayong mga taktika, tinawag itong isang mababang hakbang para sa nangungunang partido sa akademya. Sinusubukang ipaliwanag ni Donta na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Iginiit ni Gabriel na dapat ay ito ang Blue Moon dahil sila lang ang may sapat na kasanayan upang gamitin ang mga high-level na spell na ginamit sa mga pag-atake. Alam ni Azust na hindi sila makikinig kung sisisihin niya ang isang beta, at napagtanto niyang ito ang gusto ni Desir. Tumahimik si Gabriel bilang kumpirmasyon at naghahanda sa pag-atake sa kanya. Sinabihan ni Aziz ang kanyang mga kasamahan sa koponan na huwag makisali habang humaharap siya upang harapin si Gabriel. Sinalakay ni Gabriel ang apoy, nilamon kung saan nakatayo si Aziz. Napaaga ang pagdiriwang ng isa sa mga kasamahan ni Gabriel, ngunit muling sumulpot si Asus sa likuran niya na sinisipa siya palayo, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang ice spell para matrap ang isang babaeng miyembro ng team ni Gabriel na isang miyembro na lang si Gabriel para sa tulong mula sa kabilang partido, na nagmumungkahi na lahat sila ay maaaring maging single rankers kung matatalo nila ang Blue Moon. Sumang-ayon ang kabilang partido, at lahat sila ay naglulunsad ng mga pag-atake sa Azest. Lumaban si Azest, nagpaputok ng mga pana sa kanya. At sinasalungat ang apoy ni Gabriel gamit ang kanyang mga bolang yelo. Tumindi ang laban hanggang sa itaas nila, si Desir at ang kanyang mga kasama ay nakinig sa labanan. Ngunit bigla itong huminto. Naniniwala si Romantika na gumana ang kanilang plano, ngunit hindi sumasang-ayon si Desir, at sinabing walang anunsyo. Samantala, narating ni Assist at ng kanyang team ang tuktok ng hagdan.
Pinuri niya si Desir para sa kanyang matalinong plano, ngunit inamin niya na umaasa siyang maglalaban ang mga alpha sa kanilang mga sarili at payat ang kanilang mga hanay. Nilinaw ni Aziz na hindi niya sila natalo, ngunit pinatigil lamang sila. Sinasalamin ni Desir na magtatagumpay sana ang kanilang plano kung natalo ng mga alpha ang isa't isa. Ibinasura ito ni Aziz bilang isang kaawa-awang plano. Si Donda ay nakaharap kay Romantika, si Percival ay nakaharap kay Pram, at si Aziz ay humarap kay Desir, na hinahamon siyang patunayan ang kanyang halaga para sa titulong single ranker sa pamamagitan ng pagharap sa kanya. Nagulat siya sa pamamagitan ng paglalagay ng magic circle sa ilalim niya. Paglikha ng isang haligi ng yelo na naglulunsad sa kanya at sa kanyang sarili sa sahig sa itaas. Nag-aalala ito kina Romantika at Pram sa kaligtasan ni Desir. Pinayuhan ni Percival si Pram na huwag alisin ang tingin sa kanyang kalaban habang siya ay naglulunsad sa Pram. Habang hinaharangan ni Donta ang mga pagtatangka ni Romantika na maabot si Pram, iginiit na mayroon silang sariling mga laban upang labanan at titiyakin niyang matatalo nila ang kanyang partido. Lumapit si Aziz kay Desir na bumagsak sa sahig. Hinihimok niya itong bumangon. Alam na hindi siya nailabas ng pag-atake. Gumanti si Desir sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng Stone Break spell. Iniiwasan ni Aziz ang karamihan sa kanila, ngunit ang isang bato ay nag-transform sa isang ahas na nakahanda na kagatin siya. Mabilis siyang nanlamig at nabasag ito. Isinaaktibo ni Desir ang kanyang inversing spell sa Thor na binabaligtad ang kolum ng Aziz's eyes. Samantala, sa ibaba nila, nakipagsagupaan ng espada si Percival kay Pram na mabangis na lumaban. Tinanguan ni Percival ang ulo ni Pram dahilan para madapa siya pabalik. Tinanong niya si Pram kung bakit hindi niya ginagamit ang malaking espada mula noon. Gumawa ng sagot si Prem na ikinainis ni Percival na inihampas ang kanyang espada kay Prem. Gayunpaman, mabilis na gumalaw si Prem sa likuran niya. Maraming beses na umaatake si Percival, ngunit walang kahirap-hirap na umiiwas si Pram at humaharap kahit na tinusok ang kapa ni Percival. Nalilito si Percival at napagtanto na si Pram ay naging mas malakas at mas mabilis mula noong huli nilang laban. Sinipa siya ni Pram sa tiyan, napatumba siya. Hinihingi ni Percival na malaman kung paano naging malakas si Pram sa maikling panahon, ngunit tumanggi si Pram na magpaliwanag na inilabas ang kanyang dila kay Percival. Frustrated, tumayo si Percival para ipagpatuloy ang laban at iniisip kung ano ang ginagawa ni Donta. Si Donta ay nakakulong sa pakikipaglaban kay Romantika, hinaharangan ang lahat ng kanyang windball gamit ang kanyang espada. Kinukutya niya si Romantika, tinawag siyang level 2 mage, at hinuhulaan ang kanyang pagkatalo. Si Romantika, mababa sa mana, ay nag-estratehiya kung paano itapon si Donta. Biglang nabasag ang haligi ng yelo, naglalabas ng makapal na fog na tumatakip sa kanilang visibility. Maingat na naghihintay si Donta, sinusubukang alamin kung saan manggagaling si Romantika. Tinamaan siya ng bala ng hangin sa kamay, at habang hinaharangan niya ang susunod na pag-atake, napagtanto niyang ginagamit ni Romantika ang hangin para hanapin siya. Tumakbo si Romantiker sa paligid niya, umaasang tapusin ang laban habang tumatagal ang hamog, ngunit pinaandar ni Donta ang isang kwintas, na naging dahilan upang lumiwanag ito at mawala ang hamog sa kanilang paligid. Nakita ni Romantika si Donta na sinisingil sa kanya, at mabilis na umiwas sa indayog ng kanyang espada, na tumama sa dingding. Gumulong-gulong siya sa lupa para iwasan ang mga sumunod niyang pag-atake. Mabilis na bumangon, napagtanto niya na ang kwintas ay isang artifact, at naaalalang ito ay isang bagay na gustong ibigay sa kanya noon ni Donta. Ipinagmamalaki ni Donta na hindi akma si Romantika na isuot ang kwintas dahil siya ay isang ordinaryong tao. Tumugon si Romantika at sinabi sa kanya na lahat sila ay mga estudyante at tao, anuman ang mga pagtatangka ng akademi na paghiwalayin sila. Ikinagalit nito si Dante na mariing itinanggi na ang mga maharlika at karaniwang tao ay magkatulad. Hinahamon siya ni Romantika, nagtatanong kung ano talaga ang pinagkaiba nila. Sumabog si Adonta, sumisigaw na ang lahat tungkol sa kanila ay iba, mula sa pagsilang, at hinihiling na ihinto niya ang pagsasalita ng walang kapararakan. Naalala ni Donta ang ilang trauma noong bata pa siya, na lalong nagpasigla sa kanyang paniniwala sa kanilang likas na pagkakaiba. Romantika na nagmamasid dito, napagtanto na maaaring hindi matatag si Donta. Pagkatapos ay gumamit si Donta ng singsing sa kanyang daliri para maglagay ng bilog na apoy sa ilalim ng Romantika. Siya ay tumagas ngunit napunta sa isa pang bitag. Sinubukan niyang kontrahin ang kanyang mahika ng hangin, ngunit pinasabog siya ni Donta ng isang sabog sa kisame. Salamat po. Nang makitang may problema si Romantika, dali-dali siyang tinulungan ni Pram. Tinitiyak niya sa kanya na hinarangan niya ang pag-atake na magdulot ng malubhang pinsala. Inutusan ni Donta si Percival na tumayo, na nagdeklarang siya ang tatalunin ang mga karaniwang tao. Inutusan ni Romantika si Pram na hawakan si Donta habang binabawi niya ang kanyang lakas.
Naghahanda si Pram na harapin si Danta, na agresibong umamin sa kanya. Ginamit ni Dante ang kanyang singsing para mag-stone break spell, summoning rocks to crush Pram from both sides. Tumawag si Romantika kay Pram, natatakot para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng pagkakakulong, nagawa ni Pram na hiwain ang mga bato at ilunsad ang sarili patungo kay Danta, na nahuli sa kanya. Iniiwasan ni Donta ang kanyang pag-atake at sinubukang sipain ang Easy, ngunit naiwasan niya ito. Sinabi ni Percival kay Donta na ang kanyang biktima ay si T, ngunit pinatahimik siya ni Donta, na sinasabing haharapin niya ito ng mag-isa. Napagtanto ni Cram na may tunnel vision si Donta, at nakatutok lang siya sa Romantika, na kaya niyang gamitin ito. Ngunit napagtanto ni Romantika na pinabagal niya si Pram habang sinusubukan nitong protektahan siya sa kanyang mahinang estado. Sinabi niya sa kanya na akitin si Percival habang hawak niya si Delta, ngunit nakikita ni Pram na nagsisinungaling siya. Ipinaalala sa kanya ni Pram na gagawin nilang team ang single rankers, at ipinaalala sa kanya ang sinabi ni Desir tungkol sa pagiging mas malakas nilang magkasama at tumangging umalis sa kanyang tabi. Naantig si Romantika sa dedikasyon ni Pram at nagpapasalamat siya sa kanyang karunungan. Dahil sa mga salita ni Pram, nagpasya siyang lumaban sa tabi niya. Sa patuloy na labanan, si Azus ay patuloy na nakikipagsagupaan kay Desir. Naglulunsad siya ng isang rolyo ng mga isikal patungo sa kanya, ngunit madali niyang nabasag ang mga ito gamit ang kanyang kabaligtaran na spell. Sumubok ng ibang taktika, tumakbo si Azus sa himpapawid sa isang magic circle platform patungo sa kanya. Ngunit pinitik ni Desir ang kanyang mga daliri, na naputol ang kanyang paglapit. Nabawi niya ang kanyang balanse at nag-spell ng ice mula sa likuran. Ngunit walang kahirap-hirap na binasag ni Desir ang ice spell at ang kanyang magic circle sa isa pang snap ng kanyang mga daliri. Susunod, inilunsad ni Desir ang isang sibat ng apoy sa Aziz, na namamahala upang maiwasan ito, ngunit dumapo sa isa pang sibat ng apoy na umuusbong mula sa lupa. Nakapagtataka, pinoprotektahan ni Aziz ang kanyang sarili gamit ang isang ice barrier spell, na hinahangaan ni Desir bago ito gumuho. Pinupuri niya ito dahil hindi siya nasaktan. Sa gitna ng kanilang tunggalian, kinukwestiyon ni Azus kung bakit siya ay mas mahusay sa magic at combat skills, ngunit nakikipaglaban kay Desir. Nakangiting sinabihan siya ni Desir na matutong magsaya sa laban. Determinado, hinigpitan ni Azus ang kanyang hawak sa kanyang espada, na pagtantong wala siyang karanasan sa labanan. Sinisingil niya si Desir, na inaabangan ang kanyang galaw at pinaputukan siya ng mga bolang apoy, na lahat ay iniiwasan niya. Si Azus ay tumalon sa hangin, naghahanda sa paghampas, ngunit si Desir ay naglabas ng kutsilyo at nagdulot ng lakas ng spell sa kanyang sarili, na humarang sa kanyang espada. Nabigla, nalaman ni Azus na kaya niyang humawak ng espada. Lalong lumakas ang pag-indayog niya, pinalipad si Desir sa dingding na mangha sa kanyang lakas. Habang nagpapagaling si Desir, si Azus ay sinisingil muli, walang humpay na umindayog. Umiiwas siya ng ilang strike at hinaharangan ang iba gamit ang kanyang talim. Hinihiling ni Azus na malaman kung bakit hindi niya ito matatalo sa kabila ng kanyang lakas. Pareho silang umatras, at mumiti si Desir, tinanong siya kung nagsasaya ba siya. Ipinaliwanag niya na sa kabila ng kanyang kapangyarihan, hindi pa siya nakatagpo ng karapat-dapat na kalaban, na maaaring gawin kasi siya ang labanan para sa kanya. Naiintindihan ni Desir ang nararamdaman ni Aziz, alam niyang naiinip siya noon, dahil hindi naging sapat ang hamon ng mga kalaban niya. Tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam na hindi madaling talunin ang kanyang kalaban. At kung nasiyahan ba siya sa hamon na ibigay sa kanya ang lahat para manalo. Ipinahayag ni Aziz na hindi niya naintindihan ang saya, ngunit inamin niyang determinado siyang talunin si Desir. Nakangiti, sabik na tinanggap ni Desir ang kanyang hamon. Inilabas ni Aziz ang kanyang vision magic, na ginawang frozen na kastilyo ang paligid. Pumuwesto siya sa isang nakapirming trono at tinanong si Desir kung handa na ba siya. Inihahanda niya ang kanyang sarili habang ang sahig ay nagsisimulang tumubo ng mga yelong-yelo na mahusay niyang iniiwasan. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong habang lumilitaw ang mga magic circle sa hangin, at ginamit ni Azus ang mga ito upang ilunsad ang isang barrage ng mga bala ng yelo sa kanya. Si Desir ay humaharap sa kanyang kabaligtaran na spell, pinoprotektahan ang kanyang sarili at sinisira ang mga bala ng yelo. Napagtanto niyang malayang magagamit ni Aziz ang kanyang mahika sa loob ng nakapirming kastilyong ito, isang trump card na ginamit niya sa mga laban dati. Pinaghiwa-hiwalay ni Desir ang mga magic circle gamit ang kanyang inverse spell, ngunit mabilis na ginawang muli ni Aziz ang mga ito at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Humanga siya sa kakayahan nitong gumamit ng napakalakas na spell, ngunit nananatiling hindi nababahala. Sistematikong inalis ni Desir ang mga haligi ng yelo sa paligid niya, tiwala na wala sa mga pag-atake ni Aziz ang makakarating sa kanya ngayon.
Hindi sigurado si Azoth kung paano magpapatuloy habang sinasalungat ni Desir ang lahat ng kanyang spell gamit ang kanyang inverse magic. Napagtanto niya na ang kanyang mahika at espada lamang ay hindi sapat para talunin siya. Determinado, kinuha ni Azoth ang kanyang espada mula sa lupa at sinimulang alisin ang nagyelo na kastilyo. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang espada. Ginagawa itong isang magic sword ng yelo. Napangiti si Desir na kinikilala ang kanyang improvement. Sa labanan sa ibaba, ipinagpatuloy ni Donta ang kanyang pakikipaglaban kay Pram, agresibong ibinaba ang kanyang espada. Hinarangan ni Pram ang kanyang mga pag-atake at gumanti ng isang sipa sa tiyan ni Donta. Pagpapadala sa kanya na bumagsak sa pader kung saan nagpapahinga si Percival. Sinuri ni Romantica ang kalagayan ni Priam at kinumpirma niyang ayos lang siya, ngunit kinikilala niya ang matinding lakas ni Donta. Iginiit ni Romantica na dapat nilang talunin si Donta bago sumali si Percival sa laban. Kumpiyansa na tumayo si Donta, binali ang kanyang leg, at ginulat sina Pram at Romantica sa pamamagitan ng pag-imbita kay Percival na sumali sa laban. Sabik na tinanggap ni Percival, hinawakan ang kanyang espada at sinugod sila. Inihagis niya ang kanyang espada patungo kay Pram na mabilis na inilihis ito sa hangin. Samantala, sumilip si Donta sa likod ni Romantica para atakihin siya at direktang sisingilin ni Percival si Pram. Nagpupumigla si Pram na ipagtanggol ang magkabilang kalaban ng sabay-sabay. Sa pag-alala sa mga turo ni Desir, inipon ni Romantica ang kanyang lakas ng loob. Sinabihan niya si Pram na mag-duck, pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga braso at nag-cast ng magic circle na nakatutok sa mga mukha ng kanilang kalaban. Pagdedeklara ng checkmate habang tinataboy niya sila. Samantala, si Desir ay nakangiti ng buong pagmamalaki nang makita niya si Aziz na hawak ang kanyang magic sword. Ang kakayahang ito ay kadalasang pinagkadalubhasaan lamang ng Magic Knights pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay, ngunit humanga siya na ang Aziz ay nakabisado na ito. Sinisingil ni Azuth si Desir na sumusubok na kontrahin gamit ang isang stone break spell, ngunit inindayog niya ang kanyang espada. Ginagawa ang mga bato sa mga ice crystal na naduduro. Naglunsad siya ng isang fire spell, ngunit muling inindayog ni Aziz ang kanyang espada, pinapatay ang apoy. Kumpiyansa niyang sinabi na hindi na mababawi ni Desir ang kanyang kapangyarihan ngayon. Sinisingil ni Aziz si Desir gamit ang kanyang espada, at naghahanda itong harangin gamit ang kanyang kutsilyo. Gayunpaman, mahusay niyang hinihiwa ang kutsilyo nito sa kalahati at inilagay ang espada nito sa lig nito. Nakangiting inaabangan ang kanyang pagkapanalo. Nang malapit na niyang ideklara ang kanyang panalo, napansin ni Aziz si Desir na naghahatid ng kabaligtaran na spell na may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya maisip kung ano ang sinusubukan nitong baligtarin. Pagtingin sa itaas, napagtanto ni Aziz na ang inverse spell ni Desire ay nakatarget sa Tor ng orasan. Binalot nito ang Tor hanggang sa tuktok. Binabaliktad ang mga function nito, idineklara ng tagapagbalita na na-clear na ang quest dahil na-deactivate ang dating clock tower. Nagmarka ng pagtatapos ng huling round ng ranking tournament, nakahinga ng maluwag si Desire. Bumalik sa arena, inanunsyo ang pagkumpleto ng paghahanap, at si Desir ay ipinagdiriwang bilang ang nanakop sa tore, na nagpasiklab ng mga tagay mula sa karamihan. Sa system room, galit na galit ang Alpha Class Professor na nanalo si Desir. Habang masayang pumalakpak si Bridget, tumanggi ang propesor na tanggapin ang resulta, sa paniniwalang si Bridget ay may ginawang iligal. Sumang-ayon ang isa pang propesor, nagtatanong kung paano matatalo ng isang karaniwang tao ang isang Magic Knight at maalis ang anino sa mundo. Pagkatapos ng pulong, nakipagkita si Bridget kay Desir at sa kanyang mga kaibigan, binabati sila sa kanilang tabumpay. Sabik na tinanong nila kung ano ang huling desisyon. Ngunit una, ginulat sila ni Bridget sa pamamagitan ng pagpapatawag ng isang malaking cake upang ipagdiwang. Tuwang-tuwa sina Romantica at Pram na makita ang cake, na binanggit ni Romantica na ito ay isang bihirang treat mula sa isang espesyal na panaderya. Tinukso sila ni Bridget na hindi sila nakapasa, pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang isang panyo, ngunit pagkatapos ay ipinahayag na nagbibiro siya na sila ay talagang nakapasa. Lahat sila nakahinga ng maluwag. Inanunsyo ni Bridget na opisyal na silang na-promote sa klase ng Alpha at binigyan ng titulong single rankers. Masayang sigaw ni na Romantica at Pram, hinimok ni Bridget na kumain ng busog habang sila ay nagdiriwang. Pinasalamatan siya ni Desir, ngunit iginiit ni Bridget na ginawa niya ang lahat ng pagsusumikap. Lalo na ang pagkatalo sa supladong Alpha Class Professor. Lahat sila ay nakangiti habang tinatangkilik ang cake, at si Bridget ay tumingin kay Desir ng may pagmamalaki, naaalala kung paano siya ngumiti noong siya ay mas bata, natutuwang makita kung gaano siya kalaki. Namangha sina Romantica at Pram habang papasok sila sa lugar ng Alpha Class, na namangha sa kadakilaan nito. Nagsusuot sila ng makintab na bagong uniforme, at si Desir, na laging nakangiti, ay nagpapaalam sa kanila na mayroon silang pagsasanay sa umaga.
Nagpasya si Asus na sumali sa kanilang club at si Desir ay nagsasagawa ng gawaing pagsasanay sa kanya. Ipinares niya siya kay Pram na gumagalaw sa paligid niya na parang kidlat, umaatake sa lahat ng anggulo. Hindi natuwa si Romantica sa pagsali ni Asus sa kanilang grupo, ngunit iginiit ni Desir na tinuturuan niya si Asus kung paano perpektong ilagay ang bola sa bilog. Malapit nang bumalik sa normal na gawain ang lahat. Lumapit si Desir at ang kanyang mga kaibigan kay Professor Prelude, humihingi ng pabor habang naghahanda siyang umalis sa kanyang klase. Tinanong niya kung ano ang kailangan nila at nagsasalita sila ng pribado sa isang silid. Ipinaliwanag ni Desir na ang kanilang grupo ay nangangailangan ng suporta, ngunit binanggit ni Professor Prelude na ang deadline para sa suporta sa Academy at Magical Tower ay lumipas. Sinabi sa kanya ni Desir na may isa pang paraan para makatulong siya. Sinamahan ni Professor Prelude si Desir sa punong tanggapan ng mahiwagang Thor. Tinutupad ang kanyang kahilingan na makipaglaro ng chess sa master ng Thor. Umiti siya. Tinatawag siyang kakaiba, ngunit napag-alamang ito ay parehong kakaiba na ang master ng Thor. Si Zod ay tinanggap ang kahilingan ni Desir. Binuksan niya ang pinto para sa kanya at binati siya ng swerte na nagpapaalala sa kanya na kumilos. Sa loob, si Desir ay kawili-wiling nagulat nang malaman na ang master ng mahiwagang Thor ay si Zod, na kilala niya bilang pinakamalakas na salamangkero doon at ang kanyang pinakamalapit na kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay. Tinanong ni Zod kung bakit mukhang masayahin si Desir. At kinakabahang sumagot si Desir na kinakabahan lang siya. Sinanyasa ni Zod si Desir na maupo at sinimulang iset up ang larong chess. Binanggit niya na may meeting siya sa lalong madaling panahon, kaya mayroon silang eksaktong 27 minuto para sa laro. Tinanong niya kung si Desir ay may anumang partikular na panuntunan na gusto niya, at hiniling ni Desir na maglaro gamit ang Airbeat method. Si Zod ay humanga dahil hindi alam ng maraming tao ang pamamaraang ito, ngunit tinatanggap niya. Sa isang snap ng kanyang mga daliri, lumalawak ang chessboard at nagbabago ang ilan sa mga piraso. Ipinaliwanag ni Desir na isang mabuting kaibigan ang nagturo sa kanya ng laro na inaalala ang mga panahong magkasama silang naglalaro ng chess. Nagsimula silang maglaro at pinuri ni Zod ang husay ni Desir, ngunit sinabi niyang marami pa siyang dapat matutunan habang kinukuha niya ang isa sa mga piyesa ni Desir. Iminumungkahi ni Desir ang isang taya. Ang natalo ay nagbibigay sa nanalo ng isang kahilingan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Zahid na bilang isang mag-aaral, si Desir ay hindi maaaring mag-alok sa kanya ng isang kahilingan. Hindi napigilan, napansin ni Desir ang isang mahiwagang kristal sa mesa ni Zod at hiniling na makita ito. Sumang-ayon si Zod, at nang hawak ni Desir ang kristal, nagsimula itong lumiwanag na ikinagulat ni Zod. Ibinalik ito ni Desir at sinabing ang magiging reaksyon ng kristal ang kanyang taya. Naintriga, tinanong ni Zod kung ano ang nais ni Desir kapag siya ay nanalo. Kumpiyansa nang umiti si Desir at tumugon na ihahayag niya ang kanyang hiling kapag nanalo siya, na sinang-ayunan ni Zod at ipinagpatuloy nila ang kanilang laro. Bumalik si Desir sa Romantica at Pram, binabati sila sa pagkumpleto ng kanilang misyon at pagbawi ng isang mahalagang artifact. Hindi ipinagmamalaki ni Romantica ang misyon, inamin na mahirap talunin ang mga kalaban. Hiniling niya kay Desir na sanayin sila upang maging mas malakas. Nagtataka si Pram kung bakit sinanay sila ni Desir ng husto. Inihayag ni Desir ang isang katakot-takot na katotohanan. Sa loob ng 13 araw, isang anino na mundo ang lilitaw, na iiba sa mga simulation na kanilang kinaharap sa akademya. Ang kabiguan ay nangangahulugan ng kapahamakan ng mundo at ang kanilang pagkamatay. Nakakagulat na Romantica at Pram. Tiniyak ni Desir sa kanila na hindi niya hahayaang mamatay ang sinuman. Naniniwala si Romantica kay Desir dahil lahat ng hinulaan niya ay palaging nangyayari. Iniisip pa rin niya na isa itong misteryosong tao na mas malakas kaysa sa kanyang kasalukuyang katayuan. Tinanong niya kung sino talaga siya. Isinasaalang-alang ni Desir na sabihin sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Romantica. Ipinaalala sa kanya ang kanyang pangako na alamin ang kanyang sikreto ng mag-isa. Pinipilit ni Desir na sabihin sa kanya, ngunit tinakpan niya ang kanyang tenga para hindi niya marinig. Sinabi ni Pram na nagtitiwala din siya kay Desir, na nagdudulot ng ngiti sa mukha ni Desir. Binibigyang diin ni Desir ang pangangailangan para sa kanilang lahat, kabilang ang kanyang sarili, na maging mas malakas para sa mga laban sa hinaharap na kanilang sinasang-ayunan. Sinimulan ni Desir ang kanilang pagsasanay. Ipinakita niya kay Romantica kung paano i-compress ang isang bote sa isang maliit na bola gamit ang magic. Si Pram ay tumatanggap ng pagsasanay sa swordsmanship, na naglalayong alisin ang isang brotse sa balikat ng kanyang tagapagturo. Sumali si Azus sa pagsasanay, natututong gumawa ng mga solidong bagay mula sa papel. Nagtagumpay si Romantica sa pag-compress ng bote pagkatapos ng maraming pagsubok, habang si Asus naman ay nakagawa ng matibay na paper cup at pitzel. Sa kalaunan ay nagtagumpay si Pram sa pagtanggal ng brotse pagkatapos ng maraming pagtatangka.
Tinutulungan din ng Desire si Romantica na mapataas ang kanyang magic level. Sa gitna nito, dumistansya si Azus sa kanyang mga kasamahan sa Blue Moon. Makalipas ang 13 araw, naalerto ang Academy tungkol sa nalalapit na pagpapakita ng Shadow World, at ang lahat ng mga estudyante ay hiniling na magtipon sa auditorium. Si Desire at ang kanyang mga kasama, na nakasuot ng uniforme ng labanan, ay lumapit sa teleportation zone. Sumali si Asus sa kanila, at kinikilala ni Romantica ang desisyon ni Desire na payagan si Asus na sumali sa kanilang koponan. Tiwala si Desire na sa pagtitipon ng kanyang mga kasama, masisiguro niyang malalampasan ng lahat ang pagsubok na ito. Tinatanong niya kung handa na sila, tumatanggap ng mga pagpapatibay mula sa kanyang mga kasama. Na-teleport sila sa mundo ng Anino, na determinado si Desire na iligtas ang mundo sa pagkakataong ito.